Ano ang gagawin mo kung isang araw ay magising ka at matuklasan mong nakipagpalit ka ng katawan sa ibang tao, at ang taong iyon pa ang kinamumuhian mo? Talagang nangyari ang walang kapararakan na iyon. Para kina Naon at sa kanyang subordinate na si Eunho, mula noon ay sunod-sunod na ang nakakatawa at nakakaiyak na pangyayari na siyang naglapit sa kanilang dalawa nang hindi nila namamalayan. Ang maganda at mayabang na babaeng ito ay si Trang Naon, isang napakahusay at may kakayahang marketing professional. Sa kanyang pagsisikap, unti-unti siyang umaakyat sa posisyon ng direktor ng kumpanya. Ngayon ay mayroon siyang meeting sa isang partner. Kinailangan niyang makarating sa kanyang patutunguhan sa loob ng 5 minuto. Ngunit dahil sa traffic, naging critical ang oras. Sa kanyang praktikal na kakayahang mangumbinsi, napaniwala niya ang taxi driver na ihatid siya sa kanyang destinasyon sa loob lamang ng wala pang 5 minuto. Ang taong naghihintay sa kanya ay ang boss ng isang media company. Nang makita niya si Naon na nahuli, hindi na siya natuwa. Gayunpaman, mayroon pa ring 3 minuto si Naon para baliktarin ang sitwasyon para sa kooperasyong ito. Tiwala niyang binanggit ang isang male actor na may napakakomplikadong personal na buhay. Ngunit salamat sa kanyang matagumpay na plano sa paglilinis ng pangalan, nanatili itong ligtas at maayos. Ang kanyang karera ay naging maayos din nang marinig ang sinabi ni Naon, tila malabo at hindi mapaniwalaan si Direktor Giang. Tumingin siya sa kanyang relo at nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita na niya si Aktor Dong Ki. Talagang napakaayos ng pagkakaplano ni Naon. Ang pagdating ni Dong Kisi ay isang napakongkretong patunay sa lahat ng sinabi ni Naon mula simula hanggang ngayon na nagpapakita ng kanyang kakayahan. Nagpa siya si Direktor Giang na makipagtulungan at bigyan si Naon ng pagkakataong ipakita ang kanyang talento. Kamakailan, gusto niyang magbukas ng isa pang sangay na tindahan, gayunpaman, ang lugar na pagtatayuan nito ay dating isang pagawaan ng damit kaya't matinding tinututulan ito ng mga residente. Ang misyon ni Naon ngayon ay kumbinsihin ang mga manggagawa na lumipat, ngunit ang paggawaan ng damit ay para sa construction team ni Giang He. Nagulat si Assistant Jomi nang marinig niyang nakuha ni Naon ang proyektong ito. Kalmado pa rin si Naon, mahirap na siyang makawala kapag nakuha na niya ang kanyang interes. Pagkatapos, inatasan ni Naon si Jomi ng mga gawain. Una ay mag-schedule ng meeting sa real estate company. Simula ng paghikayat sa mga manggagawa ng pabrika at magdaos ng press conference upang ipahayag ang kooperasyong ito. Gayunpaman, una sa lahat ay i-post sa social media upang mas madaling maabot ng lahat ang bagong impormasyon. Ang balita ay kaagad na nakakuha ng napakalaking pakikipag-ugnayan. Ngayon, alam na ng lahat sa kumpanya na nakuha ng team leader na si Naon ang eksklusibong proyekto ng Mef Beauty. Ang Mef Beauty ay kabilang sa mga nangungunang brand sa Korea. Sana ay alam mong hindi ito madali. Kaya mo bang malaman kung gaano kagaling si Naon? Kung magiging matagumpay ang proyektong ito, sa susunod na pagsusuri ng performance, malamang na ituring siyang direktor sa punong tanggapan. Napakatalino niya, ngunit dahil medyo mahirap ang proyektong ito, lubos siyang nababahala at hindi ito tulad ng nakaraan ng kumpanyang Mef Beauty. Dating binatikos dahil sa paggawa ng mga eksperimento sa mga hayop, labis na nag-aalala ang nakatatanda para kay Naon kaya't pumunta siya upang paalalahanan siya. Sa oras na ito sa pabrika, ang mga tao ng kumpanya at ang mga tao ng pabrika ay matinding nagtatalo. Naipasok si Eunho bilang isang impormante sa panig ng kalaban, ngunit tila hindi siya makakatulong. Kung pag-uusapan si Eunho, siya ang bagong intern ng Sungsu Company. Bukod sa gwapo at kumpiyansa, wala na siyang ibang maipagmamalaki. Dahil magkaklase sila noon at lubos na hinahangaan si Naon, gustong-gusto niyang magtrabaho sa ilalim niya. Gayunpaman, dahil lamang sa kaguluhang ito ay kinalagkad ni Naon si Eunho sa opisina at pinagalitan siya. Naglabas pa si Eunho ng tambak na papeles na nagpapatunay na hindi malinis ang transaksyon ng Mef Beauty at pinayuhan si Naon na pag-isipang muli ang pakikipagtulungan. Nang makita niya ang walang kinabukasan na lalaking ito na natatakot na bago pa man niya gawin ang trabaho, nainis lang si Naon. Sa mundo ng negosyo, walang ganoong bagay bilang patas na marketing. Kailangan mong isipin ang mga bagay-bagay ng mas malalim. Kung mag-iisip ka lang ng mababaw tulad niya, hindi ka na kailanman magde-develop. Kung pagod na si Naon, mas lalo pa siyang pinasakit ng ulo ni Eunho. Nang gabing iyon, habang nagpaplano ng isang produkto para sa brand, natapos ng kanyang subordinate ang isang espesyal na dinisenyong imbitasyon na may shimmer at ipinasa ito kay Naon para sa pag-aproba. Ngunit naaalala niya ang paalala ni Eunho, aya't ipinagawa niyang muli ang lahat. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang tumuon sa pagiging natural upang ipakita na ang Mef Beauty ay gumagamit ng mga eco-friendly na sangkap. Habang kumakain, pinayuhan ng kasamahan si Eunho na iwasan ang team leader Naon. Ang paglaban sa kanya ay maaaring makahadlang sa kanyang pagiging isang regular na empleyado. Sa Sungsu, may 2 malinaw na klase. Ang una ay ang Diamond Class, na pagmamay-ari ng pangkat ni team leader Naon. Ang ikalawa ay ang mga taong nagtatrabaho araw at gabi upang makuha ang posisyon ni Naon na siyang pangkat ni Manager Nam. Sa ilalim nito ay ang koponan na ganap na sumusuporta kay team leader Naon na siyang pangkat ni Direktor Do. Bukod doon, mayroon ding 2 pang pangkat na pinamamahalaan ng mga individual na kinabibilangan ng mga taong kontento at ayaw ng pakikipaglaban. Nang marinig ito, pakiramdam ni Eunho ay busog na siya. Nang marinig niya ang tunog ng mensahe, sumulyap siya at nakita na galing ito kay Naon. Ni Naon, inutusan siyang pumunta agad sa hotel. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyayari, ngunit tila hindi maganda ang sitwasyon. Tiningnan siya ng kanyang mga kasamahan ng may simpatya at awa, habang si Eunho naman ay umiiyak na sa loob-loob niya. Pagdating niya, nakita ni Eunho ang direktor ng Mef Beauty na nakaupo doon. Ipinaliwanag nito kay Eunho na mahal niya ang mga hayop at walang nagaganap na pang-aabuso o anumang katulad na bagay. Tila sa puntong ito, mas naniwala na rin si Eunho sa proyektong ito. Kung hindi lang sila magkasama sa team sa pagkakataong ito, hindi niya gagawin ang walang kabuluhang at nakakaubos oras na bagay na ito. Imposible sa mundong ito na ang isang nakatataas ay kailangang magpaliwanag sa kanyang nasasakupan. Lubhang mapagbigay si Naon sa isang intern.
Pag alis nila, si Eunho ay patuloy na binabanggit ang misyon habang nakasakay sa kotse. Para kay Naon, ang misyon ay umiiral lamang para sa mayayaman. Naimbiyan na siya sa pakikipagtalo kay Eunho kaya ibinaba niya ito sa gitna ng tulay at umuwi mag-isa. Malamang na masyadong nakakapagod ang trabaho, kaya madalas si Naon na magkaroon ng guni-guni. Pagbukas pa lang niya ng ilaw, dali-dali siyang kumuha ng isang dakot ng gamot upang kumalma. Pagod na nga siya at nalulungkot pa, tapos nakatanggap pa siya ng mensaheng panunukso mula kay Eunho. Doble nga ang problema. Nagmamadaling kumain ng almusal si Eunho at mabilis na pumunta sa kumpanya. Gusto niyang makipagkita kay Naon upang kumpirmahin ang ilang bagay. Pagdating niya, nakita niya kaagad ang team leader sa gate. Muntik nang matumba si Eunho paatras dahil umiwas siya sa isang sasakyan. Buti na lang at tumakbo si Naon at agad siyang nasalo. Ang nakakatawa ay ang pagkapahiya niya. Pagkalabas pa lang niya sa mga bisig ng team leader, bumalik na naman si Eunho sa kanyang ugaling mapanukso at mapaglaro. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpunta upang hanapin siya ngayon ay upang kumpirmahin muli ang F Beauty Company. Seryoso pang ang pinilit ni Eunho ang kanyang boss na maglaro ng soul betting game. Talagang isang napakamapangahas na intern. Kung hindi niya lang nakilala si Eunho noon, ipinadala na sana siya ni Naon sa isang desyertong isla para makipaglaro sa mga unggoy. Ayaw nang makipagtalo ni Naon kay Eunho kaya pinauwi niya ito agad sa pabrika. Sa pulong ng senior management, patuloy na binabatikos at minamaliit ng panig ni team leader Nam ang kakayahan ni Naon. Hindi rin nagpahuli si Naon sa kanyang matatalim na sagot na nagpatahimik sa kanyang kalaban. Samantala, si Eunho ay inatasan na pumunta sa pangunahing pabrika ng beauty company upang siyasatin at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Sa proseso ng kanyang trabaho, nakatuklas siya ng kahina-hinalang bagay. Ginagamit daw sa paggawa ng produkto ng isang cosmetic company ang damo, isang kakaibang kaalaman na ikinagulat ni Eunho. Gayunpaman, kaagad siyang nilinlang ng mga empleyado ng kumpanya. Sa oras na ito, habang nagbe-break time, nakatanggap si Naon ng tawag mula kay Jiang He. Medyo hindi siya mapakali kay Eunho kaya tumawag siya para magtanong. Inakala ni Naon na masyadong nag-aalala ang direktor sa proyekto, kaya pinakalma niya ito bago ibaba ang telepono. Nagtataka siya kung maayos ba talaga ang F Beauty. Sa tanong ni Naon, hindi direktang sumagot si Jiang He. Gusto lang niyang ipaalam kay Naon na hindi mahalaga ang kanyang pinag-aalala. Ang mahalaga ay sa susunod na pagpupulong kay Vice President Sung Soo, magsasalita siya ng maganda tungkol sa iyo, sa harap ng taong iyon, kaya kailangan mo lang maghanda ng mabuti para sa marketing campaign na ito. Sa beauty company ngayon, hirap na hirap si Eunho sa mga kahon ng kargamento hanggang sa muntik na siyang himatayin. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, bumalik siya sa bodega para hanapin ang kanyang telepono, ngunit dito rin niya natuklasan ang sikreto ng kumpanya. Hindi basta-basta na may lumitaw na ligaw na kuneho sa gitna ng isang kumpanya ng kosmetiko. Sa oras na ito, muling bumangon sa kanyang isip ang mga pagdududa tungkol sa madilim na operasyon ng beauty company. Si Naon, siya mismo ay nakaupo at pinag-ugnay-ugnay ang lahat ng datos na may kaugnayan sa beauty company at mayroon na rin siyang sariling hinala. Nang matuklasan ni Eunho ang kaunting pahiwatig, agad siyang nagpasya na hanapin ang katotohanan. Pinindot niya ang pindutan upang buksan ang pintuan ng bodega at matapang na pumasok. Ang bumungad sa kanyang paningin ay ang mga hawla ng kuneho na nakaayos ng maayos. Sa isang sulok ay ang anatomical diagram at mga kagamitan sa eksperimento. Upang muling kumpirmahin, binuksan ni Eunho ang ilaw. Ang buong eksena ay direktang lumabas ng mas totoo at mas malinaw kaysa kailanman. Sa ganitong malinaw na ebidensya, imposibleng makatakas si Eunho. Isipin mo, dapat siguro ay investigador na ang trabaho ng lalaking ito, hindi na marketing specialist. Buong tapang na pumasok si Eunho sa loob. Sa harap niya ay ang mahihina at takot na tunog ng mga kuneho. Ang kanilang mga mata ay namumula at mukhang nakakaawa. Hindi na makapaghintay pa si Eunho. Agad siyang tumakbo pabalik sa kumpanya upang iulat ito kay team leader Naon. Hindi niya akalain na sa puntong ito, gusto pa rin niyang ipromote ang produkto para sa kumpanyang iyon. Gayunpaman, binura na ni Naon ang lahat ng larawan na kinunan ni Eunho at kalmado na parang walang nangyari. Magbubukas na ang branch store sa susunod na linggo, huli na para ayusin ang lahat. Tinanggihan ni Naon na tulungan si Eunho. Gusto niyang itago ang lahat ng perpekto. Ipakita lamang ang mga kalakasan at itago ang mga kahinaan yon ang tunay na layunin ng marketing ng brand. Ibinagsak ni Naon ang telepono ni Eunho sa sahig at tinapaktapakan ito. Ipinakita nito na hindi siya alintana sa katotohanan. Galit na tiningnan ni Eunho si Naon at hindi makapagsalita. Alam niyang hindi niya bibitawan ang bilyong una kontrata dahil lamang sa ilang kuneho, kaya nagpa siya si Eunho na gawin ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Tumayo siya, niyakap ang maliit na kuneho at akmang aalis na nang bigla siyang pigilin ni Naon at pinaupo. Galit na naggangalit ang kanyang ngipin. Kung may gagawin siyang katangahan na makakaapekto sa proyekto niya sa pagkakataong ito, huwag sisihin si Naon kung magiging malupit siya. Pagkatapos niyang magsalita, pinauwi niya na rin si Eunho para mawala sa paningin niya. Pagkaalis ni Eunho, lumabas ang guni-guni ni Naon. Kumikirot ang kanyang ulo, gayunpaman, patuloy siyang nagtrabaho at nagbalangkas ng mga susunod na plano. Sa kanyang isip, nagmaneho si Naon mag-isa patungo sa bahay ni Jiang He. Nang makita niya ang sunod-sunod na larawan at video ng mga kuneho, alam na niya na natuklasan ni Naon ang iskandalo ng kumpanya. Sa kabila nito, hindi natakot si Jiang He dahil alam niya na kung babayaran niya si Naon ng mas malaking halaga, itatago at tatakpan niya ito. Hindi rin nag-atubili si Naon na magbigay ng makatwirang presyo. Itinuring niya iyon bilang risk management fee na kailangang bayaran ni Jiang He. Nang makita ang halagang ibinigay niya, medyo nahilo si Jiang He. Kahit masama sa loob niya, napilitan siyang magpatalo dahil mas kailangan niya si Naon ngayon. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagtutulungan ng Sung Soo at Dath Beauty sa lahat ng channel ng impormasyon na nagresulta sa mas maraming kontrata para sa kumpanya ni Naon. At ang kanyang reputasyon ay lalong sumikat.
Ibinalita niya ito sa kanyang matalik na kaibigan at pinayuhan siya nito na sundin ang kanyang puso. Pagkatapos ng sapat na pag-iisip, nagpa siya si Eunho na bumalik sa pabrika ng beauty company upang suriin at linawin ang lahat, ngunit nalinis na ang lahat. Ipinaalam din ng empleyado kay Eunho na naaprubahan na ang kasunduan at naghihintay na lang sila ng araw ng pagbubukas. Lumabas na matapos ang ilang araw ng welga at protesta, pumayag ang maraming manggagawa na pumirma sa kasunduan sa paglilipat. Kahit ayaw nilang umalis, ang halaga ng bayad pinsala ay naging 3 beses ng normal. Sino ba naman sa mundong ito ang tatanggi sa pera? Ngunit ang nag-iisang may-ari ng pabrika lamang ang matigas na tumatangging tumanggap ng pera. Bumalik si Zonmi upang iulat ang sitwasyon kay Naon at pinagalitan siya ng husto. Bagaman 8 taon na siyang assistant, wala pa siyang nagawang proyekto ng perpekto, palaging kailangan pang tapusin ni Naon ang mga natitirang gawain. Kung bumalik si Naon sa punong tanggapan, si Zonmi ang magiging team leader, ngunit mukhang marami pa siyang kakulangan. Pagkaalis ni Naon, dismayado si Zonmi. Nakita ito ni team leader Nam at lalo pang dinagdagan ang apoy. Naawa siya sa pagsisikap ni Zonmi dahil si Naon ay isang diktador. Iniisip lang niya ang kanyang sarili at ang mga taong tumutulong sa kanya, maging sila man ay nakatataas, nasasakupan, o kasamahan, kapag naramdaman niyang wala na silang halaga, sisipain na ni Naon ang mga ito. Sa paggawaan ng damit ngayon, matigas pa rin ang ulo ng may-ari at gusto niyang panatilihin ang paggawaan ng damit hanggang sa huling hininga. Biglang naging tahimik ang kaguluhan nang huminto si Naon sa kanyang sasakyan. Ang kanyang malakas na presensya ay nagpaling-aling sa tiyuhin. Gayunpaman, sensitibo siya sa pera, ngunit si Naon ay patuloy na nakipagnegosasyon gamit ang pera, na lalong nagpapanik sa kanya. Dahil mayroon siyang kutsilyo sa kanyang bulsa, tinutukan ni Sanbothi ang liig ni Naon para takutin siya. Hindi siya natakot at patuloy na nakipagnegosasyon. Isang eksena na may kutsilyo tulad sa pelikula ang lumitaw sa kanyang harap na nagpapanik kay Eunho. Tumakbo siya para yakapin ang tiyuhin. Dahil sa kanilang pagtatalo, aksidenteng naidulas ang kutsilyo ni Sanboth at natamaan ang noo ni Eunho na nagpauha ng dugo at nagpapanik sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas si Sanboth mula sa pinangyarihan. Tumingin si Naon sa kanya, may ngiti sa kanyang labi. Napagtanto ni Eunho na ito ay isa ring palabas na inilatag ni Naon upang magdulot ng disbentaha sa tiyuhin, upang mas madaling paalisin ang mga tao. Hindi niya lang inaasahan na si Eunho ang masusugatan ngayon. Bago umalis si Naon, sinisi siya ni Eunho sa kanyang kawalang pakialam at kalamigan tungkol sa immoral na gawain ng beauty company. Kung hindi niya sila mapipilit na gawin ng tama sa simula, hindi rin niya dapat silang tulungan na itago ito. Umiti nang may panlilin lang si Naon at binalikan si Eunho, nagtanong kung sigurado ba siya na totoo ang sinabi niya. Ang isang tanong ni Naon ang nagpatahimik kay Eunho. Mayroon bang ganoong kalaking kapangyarihan ang pera? Sa ilalim ng direksyon at pagpaplano ni Naon, sa loob lamang ng isang linggo, ang dating pabrika ng damit ay naging isang marangyang lugar ng pamimili na tinatanggap ng maraming kabataan. Laking gulat ni Gyang He sa hindi inaasahang resulta. Sa pagsunod kay Naon, dinala siya nito mula sa isang sorpresa patungo sa isa pa. Ang pangunahing atraksyon ng tindahan ay ang pangunahing booth kung saan nakalagay ang mga produkto. Ito ay eksklusibong dinisenyo ni Zonjin at napakakaiba. Kapag binuksan ang ilaw, ang mga bisita ay makakaramdam na sila ay naligaw sa isang mahiwagang labirint ng tubig. Dahil din sa ang moisturizing na produkto ng kumpanya ay pinino mula sa malalim na tubig ng karagatan, ang pangkat ni Naon ay ibinatay ang disenyong ito sa ideyang iyon. Wala nang masabi si Jiang He upang purihin siya. Sigurado rin siyang hindi na magtatagal at lilipat na siya sa punong tanggapan. Narinig din ni Eunho sa bahay ang balita tungkol sa pagbubukas ng tindahan. Mukhang maganda ang reaksyon ng mga mamimili at nalampasan ang dami ng nabebentang produkto ang inaasahan. Malamig ang ekspresyon ni Eunho. Nagbihis siya para dumalo sa party ng kumpanya, kasama ang lahat sa masiglang kapaligiran. Masayang-masaya ang lahat na bumabati sa matagumpay na pakikipagtulungan sa F Beauty sa pagkakataong ito. Biglang dumating si Naon na may marangyang aura na nakakuha ng lahat ng atensyon. Kahit hindi siya nagsasalita, makikita sa mukha ni Zonmi ang pagkadismaya. Napansin agad ni team leader Nam ang pagbabago sa mood nito. Lumapit muli siya at tinukso siya. Napaka-interesante na gusto ni Zonmi si Zonjin, ngunit si Zonjin ay may gusto lamang kay Naon. Sumulyap sa kanya si Zonmi at umalis. Dahil hindi pa siya sapat na nakapagtukso kay Zonmi, nagpatuloy pa siya sa pagpapainis kay Zonjin. Kahit nagaano pa man ka-interesado ang lalaking ito kay Naon, mukhang napakaganda ng relasyon niya sa internet iyon. Nang banggitin si Eunho, dumating na rin siya. Hindi mahirap maging sentro ng atensyon sa party sa kanyang gwapong itsura. Hindi pinansin ni Eunho ang lahat ng nakatingin sa kanya. Nang malaman niyang nasa itaas si Naon, umakyat siya kaagad para kausapin siya ng pribado. May panahon na lubos niya siyang hinangaan, ngunit pagkatapos ng proyektong ito, nagbago ang isip ni Eunho. Masidhin niyang hiling na bigyan siya ng pagkakataon na maging regular na empleyado. Sa ganoong paraan, makakaharap niya ito ng diretsyo. Gayunpaman, dahil sa pagiging malamig na tao ni Naon, agad niyang inanunsyo ang pagpapatalsik kay Eunho. Sa totoo lang, inaasahan na ni Eunho ang hakbang na ito ni Naon kaya mabilis niyang nabackup ang lahat ng video. Nang gabing ding iyon, isang taong nagtatago ang nagsulat ng isang reklamo laban kay Naon. Hindi pa alam kung sino iyon, ngunit kinabukasan ay isang nakakagulat na balita ang nangyari. Kumalat sa lahat ng channel ang impormasyon na ginamit ng kumpanyang F Beauty ang mga hayop sa paggawa ng produkto. Sinimulan na ng pulisya ang investigasyon. Sa maikling panayam sa press, isinisi ni Gyang He ang lahat kay Naon. Nang matanggap ang balita, mabilis na tumakbo si Naon sa kumpanya. Gayunpaman, nagpulong na rin ang board of directors at napagdesisyonan na siyang sibaking. Lumabas na siniraan siya ng mga tao ni team leader Nam. Sa puntong ito, hindi na rin matutulungan ng nakatatanda si Naon. Sa
Sa labas ng kumpanya, nakapalibot ang napakaraming reporter. Gusto nilang makita si Naon upang makakuha pa ng impormasyon. Sa pangunahing bulletin board ngayon, nakapaskel na rin ang pagpapatalsik kay Naon. Ang paggawa nito ng publiko ay tila labis na para sa kanya. Lahat ay nagulat at medyo nanghihinayang para sa kanya. Tanging si Zonmi lamang ang palihim na ngumiti, matagal na niyang inasam ang kabiguan ni Naon. Nang gabing iyon, matagal siyang nag-isip kung sino ang nasa likod ng lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit may nakakaalam ng pag-iral ng mga video na iyon. Malinaw na binura na niya ang mga ito. Naalala niya ang party kagabi habang nakikipag-usap kay Eunho. Sinabi niya na kinopya niya ang lahat ng dokumento, kaya marahil ay si Eunho ang gumawa nito. Agad siyang nagmaneho patungo sa bagong bukas na branch ng PF Beauty at hinanap ang telepono. Walang malay si Naon na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng taong nakaitim na may maskara. Pagkatapos ng paghahanap, nakita niya ang telepono ni Eunho sa ilalim ng tubig. Si Naon, pagkaahon at pagtingala, ay nakakita ng isang nakamaskarang tao na nakatayo at nakatingin sa kanya. Tumakbo si Naon. Magkadikit sila hanggang sa makorner siya at mahuli ng lalaking nakamaskara ng kuneho at gamitan ng pampatulog. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, nadulas si Naon at nahulog sa isang labak ng tubig sa ibaba. Sa kanyang pagkalito, lumitaw ang mga guni-guni ni Naon. Maraming kamay ang bumalot at lumunod sa kanya sa tubig. Nagising si Naon at nakita ang kanyang sarili sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi pa siya patay. Gayunpaman, nang sumulyap siya sa salamin, ang mukha na nakita niya ay si Eunho at hindi na ang kanyang sarili. Napatili siya sa takot, matapos maging kalmado, naalala ni Naon ang gabing iyon. Dahil sa kaunting alak, nagkaroon sila ni Eunho ng relasyon. Partikular, hinalikan siya ni Eunho at mainit din siyang sumagot. Ang paggising sa katawan ng ibang tao ay ang pinakawalang saysay at kakaibang bagay na alam ni Naon. Ngunit ngayon na nangyari ito sa kanya, mas lalo itong hindi matanggap ni Naon. Nang makitang gising na ang binata, agad na pumasok ang doktor at nurse. Kagabi, dinala siya sa ospital na may huminto ang puso. Siguradong nakaranas siya ng isang bagay na kakilakilabot. Wala nang lakas si Naon para intindihin pa ang sinabi ng doktor. Nais niyang hanapin ang kanyang sariling katawan, kaya tinanong niya ang nurse kung mayroong sinumang nagngangalang Trang Naon na dinala sa ospital. Pagkatapos magsalita ng nurse, mabilis siyang tumakbo patungo sa recovery room. Nasa harap ni Naon ngayon ang kanyang sariling katawan. Gayunpaman, mukha itong payat at walang buhay. Kahit sa panaginip ay hindi niya inakala na mangyayari ito sa mundo. Agad niyang nakita ang sugat sa kanang kamay ni Eunho. Naalala ni Naon ang gabing iyon kung saan nagdulot din siya ng katulad na sugat sa taong nakaitim na may maskara. Maaari kayang si Eunho iyon? Isinantabi ang tanong na iyon. Kinaumagahan, pumunta siya sa ospital upang alamin ang kalagayan ng dalawa. Ibinigay niya ang telepono kay Eunho. Wala namang kamag-anak si Naon. Pagkakuha pa lang niya ng telepono, nag-online siya para magsaliksik kung totoo nga ba ang pagpapalitan ng kaluluwa. Ngunit tila imposible. Isang buwan na ang nakalipas mula nang ma-ospital sila ni Eunho. Ngunit tila mainit pa rin itong balita sa mga mamamahayag. Gumawa pa sila ng kwento na si Naon ay dahil sa stress ay umuwi sa kanyang sariling bahay sa katawan ni Eunho na naging dahilan upang hindi siya makapasok. Nagsinungaling si Naon na si Eunho ang kanyang kasintahan. Ngunit ayaw maniwala ng security guard, araw-araw ay may nagpapanggap na kasintahan para makapasok sa bahay niya. Tumingin si Naon sa paligid, marami pa ring mamamahayag na nagtitipon. Dahil hindi siya makapasok sa sarili niyang bahay, nagpunta siya sa bahay ni Eunho. Gamit ang kanyang talino, matapos ang ilang hula ay nabuksan niya ang pinto. Nang makita ang makulay na pajama na may mga bulaklak sa kama, naramdaman niyang napakabata at walang muwang ng lalaking ito. Nang makita ang sugat sa kanyang kamay, nagsimulang gumawa ng listahan ng mga suspect si Naon. Sa pamamagitan ng kanilang mga kilos, alam ni Naon na ito ay isang plano ng mga may galit sa kanya. Biglang namatay ang ilaw at muling lumitaw ang guni-guni niya. Mula dito, nakita niya ang may-ari ng paggawaan ng damit na may hawak na labahan na papalapit sa kanya. Sa tabi niya ay si Team Leader Nam, ngunit ang suspect ay maaari ding si Zonmi o si Director Han. Gayunpaman, ang pinakakahinahinala ay si Eunho. Sa sobrang pagod sa lahat ng bagay, pansamantalang isinantabi ni Naon ang lahat at humiga para matulog. Nagising siya kinaumagahan na parang bagong tunaw. Binuksan ni Naon ang aparador ni Eunho at pumili ng pinakamagandang damit para maghanda papunta sa opisina. Nakita ang pagbabago ng kanyang estilo na nagpataka sa mga kasamahan. Pagkatapos ng maikling panahon, nagkaroon na agad ng positibong pagbabago, partly dahil kaakit-akit din si Eunho. Idagdag pa ang kanyang malamig at matatag na personalidad at talagang napakagaling. Ngayon ay ikinukonsidera na siya para sa permanenteng posisyon, samantalang si Jomi naman ay ikinukonsidera para maging team leader kapalit ni Naon. Ang pagyayabang niyang iyon ay nagpatawa lang kay Naon. Pagkabalik sa kanyang silid, medyo kinabahan si Jomi tungkol kay Naon, kaya tinawagan niya ang isang tao para makasiguro. Kung buhay pa si Naon at babalik, tiyak na mamamatay siya. Sa oras na ito sa opisina, patuloy na nagtataka ang mga empleyado tungkol kay Jomi. Hindi nila maintindihan kung paano naging team leader ng team isa ang isang assistant dahil hindi madaling makakuha ng posisyon na iyon. Ang posisyong iyon ay isang simbolo, sumasagisag ito sa pagiging numero isa ng Sungsu Company. Narinig ni Naon ang sinabi ng mga empleyado at naramdaman niyang tama ang kanyang pagdududa. Mukhang sinadya ito o may taga-suporta si Jomi. Naramdaman ni Eunho na gustong tumulong kay Naon. Pinayuhan siya ng kanyang mga kasamahan na unahin ang sarili. Bagamat naging permanenteng empleyado na si Eunho, inilagay siya sa pinakakulelat na team, kung saan naroon ang mga pasaway ng kumpanya na nagpaparesign sa sinumang makakasama nila. Ngunit ngayon, hindi na interesado si Naon doon.
Ang mahalaga sa kanya ngayon ay kung paano niya mahahanap ang salarin na naghabol sa kanya noong gabing iyon. Sa kanyang talumpati sa pagtanggap ng posisyon, nagpahayag si Jomi ng malalim na pakikiramay kay Naon. Nang makita kung paano siya umarte, hindi na napigilan ng senior ni Naon ang kanyang sarili. Nilagpasan niya si Jomi na may paghamak at hindi man lang pinansin ang sinabi nito. Kinabukasan, pinatawag ni Jomi si Unho. Wala siyang kamalay-malay na si Naon ang nasa harap niya ngayon. Dahil dito, napakayabang niya at ipinagmalaki ang kanyang kakayahan habang inalipusta ang kanyang dating kasamahan. Gusto rin niyang ipaalam kay Unho na gusto siyang sipain ni Naon at siya ang nagligtas kay Unho. Niyakap ni Naon, tiningnan ang sangay ng tindahan sa harap niya. Hindi inakala ni Naon na balang araw ay magiging isang tambak na kalat ang lahat. Nag-iisip siya nang bigla siyang pinigilan ng may-ari ng pabrika ng sapatos. Nang makita ang kamay ng lalaki na sugatan, naalala agad ni Naon ang gabing iyon. Nagkataon lang ba ang lahat? Nakita niyang nawala ng pagtitimpi ang may-ari ng pabrika ng sapatos. Ibinigay ni Naon ang mga papeles at sinabing narito siya para tumulong at walang masamang intensyon. Ngunit hindi niya ito tinanggap at ibinalik pa ang mga papeles sa kanya. Pinakalma ni Naon at hindi rin nakalimutang usisain si Sanbos. Ang isang banayad na pahayag ni Naon na sino mang may kasalanan ay magbabayad ay tumama sa kanyang psikolohiya. Gulong-gulo ipinaliwanag ni Sanbosi na kung talagang tinulungan niya si Naon ay hindi siya makakaramdam ng kawalang katarungan. Sapat na ang narinig niya mula sa lalaki para maintindihan niya. Mula sa kaibuturan, nais ni Sanbosi na tulungan ang kanyang sarili. Kinabukasan, lumipat si Naon sa basement para magtrabaho. Ang makita ang mga bigong taong pinababa niya mismo dito ay nagpasama ng loob sa kanya higit kailanman. Bagamat ang kanilang kakayahan sa pagtatrabaho ay hindi na masusukat, kung titingnan ang kanilang pamumuhay, walang sinuman ang makakapantay sa kanilang pagiging emosyonal. Nang malaman na may bagong dating gayon, naghanda silang lahat ng isang maliit na handaan para salubungin siya. Sa kabila ng maingay na grupo, umupo si Naon sa posisyon ng team leader at inatasan ng trabaho ang buong team. Pagdating naman kay Zonmi para ipagdiwang ang kanyang promosyon, nagbukas siya ng isang party at inimbitahan ang lahat ng iiki na dumalo. Kabilang doon ang sikat na aktor na nakatrabaho ni Naon. Umupo siya sa isang sulok at hindi nakikipag-usap. Ang kanyang saloobin ay napakalamig at nairita siya kay Zonmi. Nagbigay rin ng konklusyon si Dongkook na nagpagalit ng husto kay Zonmi. Hindi ka kailanman magiging katulad ni Naon, kahit habulin mo pa siya ay mapapagod ka lang. Sa nakita kung paano sinisiraan ni Zonmi si Naon, naramdaman lang ni Dongkook ang paghamak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Zonmi at ibinuhos ang isang baso ng tubig sa kanyang ulo. Malamang ay inakala ni Dongkook na sa paggawa nito ay magigising siya. Nakita niyang hindi na makapigil si Zonmi sa kanyang galit at nagsimula ng sumugot. Humiling si Zonjin na ihatid siya, balik tayo kay Naon ngayon. Sadya niyang nanatili sa kumpanya para imbestigahan kung sino talaga ang may gawa nito sa kanya. Walang gaanong mahalaga sa opisina ni Team Leader Nam, mayroon lang ilang patagong litrato ng mga babaeng empleyado. Talagang hindi normal ang lalaking iyon. Gusto ring puntahan ni Naon ang opisina ni Zonmi para tingnan, pero maingat niyang nilock ang pinto. Pagkaalis sa kumpanya, pumunta si Naon sa ospital para tingnan ang sitwasyon. Pagdating niya, nakita niyang inilipat na ng doktor ang kanyang katawan sa ibang lugar. Nang tanungin, nalaman niyang dahil walang kamag-anak si Naon at masyado nang matagal na nakabinbin ang bayarin. Nang walang pasabi, kinuha niya ang card ni Unho at hiniling sa doktor na ilipat ang kanyang katawan sa isang mas mataas na uri ng silid. Tiningnan ni Naon ang sarili sa salamin at napabuntong hininga lang sa pagkabigo. Kinabukasan, sa utos ni Zonmi, naroon na ang lahat ng grupo. Inutusan niya ang grupo ni Unho na iulat muna ang sitwasyon. Bilang isang walang talo na Naon, ngayon ay kailangan niyang umupo dito at magulat sa kanyang nakatataas na medyo hindi siya sanay. Dahil sanay na siyang magtrabaho ng mag-isa, inihanda ni Naon ang lahat at nagkaroon ng isang kahanga-hangang presentasyon. Sinubukan niyang ipakita ang isang napakagaling na Unho, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit agad siyang ibinunyag ni Zonmi. Sinabi niya na ang estilo ni Unho ay eksaktong katulad kay Naon. Ngunit hindi iyon papuri kundi ginamit si Unho para kutyain si Naon. Maliban kay Zonjin, lahat sila ay nakisama kay Zonmi at pinagtawanan si Naon. Lumitaw muli ang ilusyon sa loob ni Naon. Buti na lang at nagsalita si Zonjin para iligtas ang nakakapanikip na kapaligiran ng pulong. Ito ang unang pagkakataon sa halos 10 taon ng pagtatrabaho na ginawa si Naon na katatawanan. Nagalit siya at gustong pagalitan ang buong grupo, ngunit napagtanto niya na wala siyang kapangyarihan sa oras na ito. At kahit na marami silang sabihin, wala silang matututunan. Sa pagtatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, pumunta si Naon sa ospital para tingnan ang sitwasyon. Ang makita ang sarili na walang galaw ay nagpahirap sa kanya. Naisip ni Naon ang halik noong gabing iyon at natawa ng malakas. Wala namang ganoong kakatwang bagay sa buhay. Ngunit gusto niya ring subukan muli ang halik na iyon. Malay mo, bumalik ang lahat sa dati. Sa pagsasabing iyon, dahan-dahang yumuko si Naon upang paghandaan ang halik na iyon ng tadhana. Ngunit isang boses ang narinig na nagpatigil at nagpagulat sa kanya. Lumabas na si Zonjin pala ito mula sa graphics design department. Tiningnan ni Naon si Zonjin ng may kabutihan. Mukhang siya lang ang tanging tao sa kumpanya na gustong bumisita sa kanya sa ospital. Ang marinig na sinabi ni Unho na siya ang kasintahan ni Naon ay nagpagalit ng husto kay Zonjin. Sa harap ng galit ni Zonjin, gumamit si Naon ng matatalim na salita para tanungin siya. Bagamat laging nagpapakita ng kalungkutan sa kanyang kapalaran, nagsasalita lang si Zonjin at wala pa ring ginagawa para tulungan siya. O gusto lang ba niya siyang makasama? Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit si Zonjin at gustong sugurin si Unho para turuan ng leksyon. Tunay ngang si Naon ay sikat sa kanyang matatalim na salita na nagpapatahimik sa iba. Sa sandaling iyon, nang itinaas ni Zonjin ang kanyang kamay, napansin ni Naon ang isang sugat sa likod ng kanyang kamay.
kaya isa pang suspect ang idinagdag sa listahan. Sa huli, pakiramdam pa rin ni Naon na si Zonmi ang pinakakahina-hinala, ngunit tiyak na hindi siya makakilos ng mag-isa ng walang tulong. Tinanggal niya ang posibilidad na tutulungan ni na Team Leader Nam at Director Han si Zonmi. Dahil ang isa ay walang kakayahan at walang silbi, ang isa naman ay hindi magiging tanga para masangkot ang sarili sa mga ganitong kaso ng pagtulong sa iba. Lubos siyang nagtataka kung sino ang nagpakita sa pinangyarihan at tumawag sa pulis na si Jaon. Kinabukasan, pagkababa pa lang ni Naon sa basement, naramdaman niya ang isang seryosong kapaligiran na bumabalot. Dahil sa kanyang kayabangan na walang paggalang, si Unho ngayon ang salari ng basement team. Gayunpaman, sa kabila ng galit ng lahat, nanatiling kalmado si Naon. Marami pa siyang kailangang gawin at wala siyang oras para sa mga ganitong pambatang laro. Nang bumalik sa abandonadong branch ng beauty, naalala ni Naon ang sitwasyon noong hinabol siya ng taong nakamaskara. Dahil sa pagmamadali, nahulog niya ang telepono ni Unho. Habang tinatantya ang lokasyon, naramdaman ni Naon ang isang anino na dumaan sa kanya. Dahil nagmamadali siyang hanapin ang telepono, hindi na niya gaanong pinansin, hawak ang telepono sa kanyang kamay. Mabilis na napansin ni Naon ang fluorescent substance na dumikit sa telepono, eksaktong kapareho ng substance na nakadikit sa kutsilyo ng may-ari ng tindahan ng sapatos. Umalis siya pauwi, pinatay ang ilaw, at muling sinuri upang makarating sa isang konklusyon na titin si Sanbosi, ang may-ari ng pabrika ng sapatos, ay naroon sa pinangyarihan noong gabing iyon. Sa bar, nakaupo si Sanbof at umiinom kasama ang kanyang mga dating kasamahan. Pinayuhan nila si Sanbosi na umalis sa pabrika ng sapatos at humanap ng mas magandang landas na tatahakin. Kung tinanggap lang sana niya ang kompensasyon sa simula, hindi ba mas madali na sana ang buhay ngayon? Nang tumayo si Sanbosi para bumili pa ng alak, dumating din si Naon at inalok siyang bayaran ang kanyang inumin, at nangyayari, humingi ng isang seryosong pribadong pag-uusap. Upang hindi masayang ang oras nilang dalawa, diretsahan niyang sinabi kay Sanbosi na natuklasan niya ang kanyang presensya sa pinangyarihan noong nasugatan si Naon. Ayaw ni Unho na maghinala sa kanya na siya ang pumatay, kaya isinaysay niya ang buong pangyayari. Ang kanyang paglitaw doon ay aksidente lang dahil sa kalasingan. Gayunpaman, dahil din doon, nakita niya si Naon na nakahiga sa gitna ng isang baha. Sa sobrang takot, ginamit ni Sanbosi ang kanyang kutsilyo sa paggawa ng sapatos para iligtas siya. Kahit na hindi niya gusto si Naon, ayaw din niyang gumawa ng labag sa kanyang konsensya, kaya kinuha ni Sanbosi ang telepono at tumawag sa pulis. Dahil napagtanto niyang hindi siya masamang tao, at isa rin siyang napakasigasig sa kanyang propesyon, nagpa siya si Naon na tulungan ang lalaking ito. Kinagabihan, pumunta siya sa club ni Anzon. Kahit galit pa rin, nang makita ni Anzon ang kagwapuhan ni Unho, napalambot ang kanyang puso. Nangako rin si Naon na bibigyan niya ng sorpresa si Anzon. Si Anzon at ang kanyang mga kaibigan ay mahilig magsuot ng high heels, ngunit nahihirapan silang makahanap ng sapatos na gusto nila. Nang mapansin ito, nagkaroon si Naon ng magandang ideya. Mula ngayon, si Sanbosi ang gagawa ng sapatos para sa mga taong may malalaking paa, isang bato, 3 ibon. Hindi lang nito natulungan si Sanbosi na matupad ang kanyang pangarap, natupad din ang kagustuhan ni Anzon at ng kanyang mga kaibigan, at ang pangunahing layunin ay upang ipromote ang paparating na kampanya ng koponan ni Unho. Lahat ay masaya sa plano ni Unho. Nang hindi nalalaman ang katotohanan sa likod ni Unho ay si Naon. Ang may-ari ng pabrika ng sapatos ay nagkaroon din ng mas magandang pananaw kay Unho. Ang alon ng suporta para sa handmade na sapatos ay kumalat at nakatanggap ng positibong pagsusuri mula sa lahat. Ang buong kumpanya ay humahanga kay Unho at sa kanyang koponan. Tanging si Zonmi lang ang hindi. Hawak ang produkto ni Unho, malinaw na makikita ang pagkadismaya sa mukha ni Zonmi. Dahil sa pagpapahalaga kay Unho sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang pangarap, tinawagan siya ni Sanbof at nagpasalamat. Sa ospital kung saan nakahiga si Naon ngayon, maingat na pinutol ng tunay na maisala ang kanyang mga kuko. Marahil ay inakala niyang tuluyan ang naging halaman si Naon. Nag-aaral si Naon sa taong nagtatago nang makatanggap siya ng tawag sa telepono. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa ospital agad. Ang kanyang katawan ay nagpakita ng abnormal na panginginig nang hindi niya maintindihan kung bakit. Pagdating pa lang sa lugar at akmang papasok na sa silid, nakita niya ang isang lalaki na may hawak na maskara ng kuneho. Naramdaman niyang mas mahalaga ang mahuli ang salarin kaya lumingon si Naon at hinabol siya. Napansin din ng lalaking nakaitim na natuklasan siya at tumakbo ng mabilis para makatakas. Pagdating sa liblib na bahagi ng hagdanan, napagtanto ni Naon na nawala na niya ang bakas ng lalaki. Hindi pa siya nakakapag-isip nang bigla siyang inatake mula sa likuran. Plano pa niyang saksakin siya ng panlinis ng sapatos, ngunit tila malaki ang naitulong ng katawan ni Unho kay Naon sa paglaban. Kaunti na lang at matatanggal na sana niya ang maskara ng salarin, ngunit bigla siyang nahilo. Dahil dito, nakatakas din ang salarin. Ang katawan ni Naon ay nasuri ng mga doktor na may pansamantalang pagkabigla. Bagamat stable na ang kanyang vital signs, hindi pa rin masiguro ng doktor kung magkakaroon pa siya ng ganoong panginginig. Habang nag-iisip, dumating ang mensahe mula kay Sanbosi. Nais niyang ipaalam kay Unho ang isang mahalagang balita na gumagana ang security camera sa pabrika. Ngunit nang dumating siya para tingnan, nawala na ang memory card. Nagmadaling umalis si Naon. Hindi niya alam na ang kanyang katawan ay nagpakita na ng senyales ng paggaling. Pagdating naman kay Zonmi, ngayong araw ay mayroon siyang panayam mula sa istasyon ng telebisyon. Lubos silang interesado sa kaso ng pagpapakamatay ni Naon. Magbibigay ba ng pahayag ang Sungsu Company tungkol sa issue ng kompensasyon? Tila naghihintay lang ng pagkakataon, nagbigay si Zonmi ng isang video kung saan si Naon ay kusa niyang nahulog sa lawa habang walang malay at inakusahan siya ng kaso ng labis na kalasingan at kawalan ng kontrol sa sarili. Nang makita ang balitang ito, nagalit si Naon. Tumakbo siya sa itaas para harapin si Zonmi at nakatanggap ng walang katulad na bastos na saloobin. Tiyak na labis siyang natutuwa sa loob niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ang pagmamayabang ni Zonmi, nang mabilis na tumakbo ang kanyang subordinate at ipinatalastas ang presensya ng isang buhay na Naon.
Upang hindi magulo si Eunho, nagmamadaling bumaba si Naon at kinaladkad palabas ang lalaki. Nang malaman ni Eunho na ang taong nasa harap niya at nasa kanyang katawan ay si Naon, hindi pa rin niya matanggap. Nagtaka siya kung bakit ganoon na lang si Naon at ipinaliwanag niya na nasanay na siya rito sa loob ng ilang panahon. Ngunit, nagreklamo si Eunho na ginagamit ni Naon ang kanyang katawan araw-araw. Parang pang-aabuso iyon na parang siya lang ang gumagamit nito. Dahil sa inis, balak niyang hubarin ang lahat ng kanyang damit para mainis, na ikinagulat ng buong opisina. Natigilan si Eunho, agad na inutusan ni Naon si Eunho na umalis doon, kung hindi ay hubarin niya pati ang kanyang pantalon. Hindi makasabay sa katigasan ng ulo ni Naon, napilitan siyang umalis. Ang lahat ay gulo at magulo kaya napahiya si Zonjin. Kinagabihan, naghanda si Naon ng isang tumpok ng kanyang mga dokumento at inutusan si Eunho na isaulo ang mga ito. Kailangan niyang kumilos at magpakita ng eksaktong kapareho ng kanyang mga kilos. Hindi mapigilan ang pagtataka, tinanong ni Naon kung bakit lumitaw si Eunho sa sangay ng beauty noong araw na nangyari ang aksidente sa kanya. Taos pusong sumagot si Eunho na dumating siya para makita siya dahil nag-aalala siya. Inakala niya na siya ang bahagyang dahilan ng kanyang kalagayan, ngunit pagkatapos ay nawalan ng malay si Eunho nang walang malinaw na dahilan. Tinanong niya kung isinumbong ba siya nito at nakita ang nanlalaking mata ni Eunho. Hindi ba raw iyon labis na pagmamalupit sa kanya? Dahil magkasama naman sila noong araw na iyon. At nagkaroon pa ng hindi kanais-nais na pangyayari. Hindi ba naalala ni Naon ang kahit anong bagay at nagpakita si Eunho ng kahihiyan sa kanyang mukha? Kahit na ang pagkakaroon ng kasintahan ay kasinungalingan lang niya sa kanya. Ngunit sa huli, hindi pa rin maintindihan ni Eunho kung bakit pagkatapos lumabas ng impormasyon ng kumpanya, nawalan ng malay si Naon, balak ba niyang magpakamatay. Ipinakita ni Naon ang maskara ng kuneho at tumingin sa mga larawan na nakasabit sa dingding. Agad na nahulaan ni Eunho na iyon ang mga taong pinaghihinalaan niya. Ngunit ngayon, siya ay tinanggal na sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Isinara niya ang takip ng kahon ng mga papeles at ibinigay ito kay Eunho. Simula bukas, kailangan pa rin pumunta ni Eunho sa kumpanya. Kailangan niyang bawiin ang kanyang orihinal na posisyon sa Sungsu Company. Pagkatapos magbigay ng payo, dinala ni Naon si Eunho sa kanyang bahay. Ang isang pagtingin sa loob ng bahay ni Naon ay sapat na upang mahilo si Eunho. Kung maaari, gusto niyang manirahan doon ng matagal. Hinila ni Naon si Eunho pabalik sa realidad. Ano ang sinasabi niya na narito siya? Habang nag-uusap sila, hindi pa rin maintindihan ni Eunho kung paano nagpalitan ng kaluluwa ang dalawa. Parang sa pelikula, dapat may dahilan. Halimbawa, ang isa sa kanila ay matagal nang may gusto sa isa't isa. Walang ano-ano ay nagkatinginan sila at kinilabutan. Kaya mas mabuting kalimutan na lang ang teoryang ito. Biglang lumapit si Naon kay Eunho. Naging mahiyain ang binata na parang kuneho. Iminungkahi niyang subukan nilang maghalikan para bumalik sa dati. Agad namang pumayag si Eunho. Kusang loob niyang inilabas ang kanyang labi na parang sanay na sanay. Dahan-dahan ding humalik si Naon. Sa sandaling ito, tila huminto ang lahat. Malabo ang mga imahe sa malayo na lumitaw sa alaala ng dalawa. Akala nila ay bumalik na sa normal ang lahat, ngunit ang resulta ay hindi pa rin tulad ng inaasahan. Kinabukasan, sumakay si Eunho sa kotse ni Naon papunta sa kumpanya. Karaniwan ay sumasakay lang siya ng tren o kaya ay taxi. Hindi siya sanay na mag-isa sa ganitong uri ng sasakyan. Kahit na mahusay siyang sinanay ni Naon, hindi pa rin sanay si Eunho sa formal at seryosong estilo nito kapag nakikipag-usap sa mga nakatataas. Walang malay siyang nanginginig at pautal-utal na sumasagot. Narinig ng mga kasamahan at naramdaman nilang wala ng karisma si Naon. Siguro ay may tumama sa kanyang ulo nang siya ay bumagsak. Naalala ni Eunho ang gabing iyon nang ipinaliwanag ni Naon sa kanya ang isang serye ng mga planong kailangang gawin. Ang una ay hanapin ang taong nagtangka sa kanya isang buwan na ang nakakaraan. Ang pangalawa ay ang muling makuha ang kanyang posisyon bilang numero 1 sa Sungsu. Ngunit ngayon na nakaupo siya sa harap ng Human Resources Director, lihim siyang natutuwa sa kanyang puso. Upang patunayan ang kanyang kakayahan sa lahat, kailangan ni Naon na maisagawa ng maayos ang proyekto ng pag-promote ng laruan ng bata na ibinigay ni Jomi sa pagkakataong ito. Kasabay nito, ang lahat sa basement ay labis na nagulantang nang marinig nilang magsisimula si Naon na magtrabaho doon simula bukas. Walang sinuman ang hindi nakakakilala sa kanyang reputasyon. Ngunit ang ipinakita ni Naon ay hindi makapaniwala ang lahat. Paano nila paniniwalaan na ang kilalang Naon ngayon ay ang parehong intern na si Eunho, gaano man siya sanain. Hindi rin mababago ang pagiging malaya at medyo clumsy ni Eunho sa isang gabi. Ang nakakagulat sa lahat ng miyembro ng koponan ay ang pagbabalik ni Naon na parang ibang tao. Napakabait niya na hindi siya nagagalit kahit siniraan siya at agad siyang sasama kahit kumain. Pagdating naman kay Jomi, ang pagbabalik ni Naon ay nagdulot ng pagkabagabag sa kanya. Nag-text siya sa taong nagtatago at dali-daling umalis sa kumpanya. Para mapadali ang investigasyon, lumipat si Eunho at Naon para magkasama. Naramdaman ni Eunho na napagod siya sa pag-iisip ni Naon tungkol sa pagbawi ng kanyang posisyon sa buong araw. Hindi niya matanggap na umiinom lang siya ng alak sa buong araw sa halip na kumain. Kaya hinila niya si Naon sa supermarket para bumili ng groceries para sa pagluluto. Ang pagiging malapit ng dalawa ay napansin ni Zonjin, tila mas nasasanay na silang manatili sa katawan ng isa't isa. Habang kumakain ng hapunan, hindi pa rin maalis ni Naon sa isip niya si Jomi. Sobrang dami na nang naririnig ni Eunho sa kanya, kaya ngayon ay naiisip na rin niya na si Jomi ang suspect sa likod ng lahat. Gayunpaman, gusto ni Naon na ilantad ang lahat. Kung bumagsak si Jomi, malalantad din agad ang kanyang mga kasamahan. Kinabukasan, nagkaroon ng pulong ang basement team sa kanilang bagong kliyente. Eksperto siya sa negosyo ng mga laruang pang-adult at gustong kumuha ng koponan para sa isang advertising strategy. Nang makita si Eunho na napakasarap, gusto lang siyang kainin ni Mais ng buo.
Pagkatapos ng maikling pagtalakay sa trabaho, inimbitahan ang lahat sa isang misteryosong mundo para mas malalim na tuklasin. Ang makita ang hawak na bagay ng babaeng kliyente na si Miles at kung paano niya naramdaman ang produkto na kanyang ibinebenta ay nagpakita ng labis na interes sa trabaho ni Naon. Sinimulan niyang i-assign ang trabaho sa lahat ng miyembro. Si Anzon ay may responsibilidad na kuhanan ng litrato ang lahat ng produkto. Magiging mahalaga ito sa proseso ng pagpaplano ng mga visual. Si Amy, yung is naman ang maglilista ng mga feature at presyo ng produkto, habang si Fanny ay kailangan lang mag-live stream ng masipag. Ngunit pagkatapos lang ng pag-assign ni Naon, napagtanto din ni ate yung A na labis na inaabuso ni Unho ang kanyang kapangyarihan. Narito na ang kapitan, ngunit bakit gusto pa rin niyang maging commander? Natigilan si Naon ng ilang segundo, sanay pa rin siya sa pamumuno sa iba tulad ng dati. Nagpanggap din si Unho na si Naon na sinigawan si Unho ng ilang salita upang magmukhang kapitan. Pagkatapos nito, sumunod din siya kay Naon at humingi ng papuri mula sa kanya. Sa kabila ng lahat, naghihirap din siya dahil sa kanyang nalalapit na regla. Dapat din siyang kaawaan ng kaunti si Unho. Pagkaraan ng ilang sandali, mausisa si Unho na pumunta upang mas malalim na magmasid. Isang kutob ang nagsabi sa kanya na may isang tao sa likod niya. Natakot siya na hindi maglakas loob na lumingon at nagpatuloy na tumakbo ng diretso sa loob. Nang maramdaman niyang masyado nang malapit ang nasa likod niya, ay saka lamang siya lumingon at natuklasan niyang si Han Ji-jo pala iyon. Napakagaan ng kanyang pakiramdam. Sa totoo lang, si Han Ji-jo ang mas natakot. Malinaw na naramdaman niya ang isang estranghero na dumaan at labis siyang nag-alala para kay Seo Dugok kaya mabilis siyang tumakbo upang hanapin ito. Kahit nang makita na niya si Seo Dugok ay hingal na hingal pa rin si Han Ji-jo. Sa ganitong sitwasyon, nagawa pa ring maglaro ni Seo Dugok na para bang nakakatuwa ang laruan ng pag-ibig. Kinuha ni Seo Dugok ang posas at pinusasan silang dalawa. Sinadya pa niyang itaas ang susi para inisin si Han Ji-jo. Paano kaya nangyari na nahulog silang dalawa sa isa't isa? Paano ipapaliwanag ang ganitong malabong senaryo? Walang sinuman ang naniwala na sina Seo Dugok at Han Ji-jo ay inosente. Mabilis na natuklasan ng tatlong nasa basement sina Seo Dugok at Han Ji-jo sa isang sitwasyon na halos maiyak at matawa. Sa sobrang hiya, nawala sa sarili ang dalawa. Sa malayo, isang misteryosong tao ang palihim na kumukuha ng larawan ng lahat ng nangyayari. Sa bar, kalmadong naghihintay si Kapitan Nam kay Yoo Se-hyuk. Inalok niyang tulungan ito. Ngunit, napakayabang ni Yoo Se-hyuk kaya inihulog niya ang telepono ni Kapitan Nam sa baso ng tubig. Kung kailangan niyang harapin si Han Ji-jo, siya mismo ang gagawa nito. Sa oras na ito sa bahay ni Han Ji-jo, pinag-aaralan niya at ni Seo Dugok ang mga produktong pampatibay ng pag-ibig para sa kababaihan. Ang biglaang pagdating ng sakit ay naging dahilan upang hindi makagalaw si Seo Dugok. Ngunit hindi maaaring umalis si Han Ji-jo, kaya kailangan niyang dalhin ang katawan nito sa supermarket upang bumili ng diapers. Nakasalubong niya si Fanny doon. Nagulat si Seo Dugok, ngunit naalala niya na nasa katawan siya ni Han Ji-jo kaya kumalma siya. Maaga pa lang nang magising si Han Ji-jo ay nakita niya na puno ng halaman ang bahay kaya nainis siya. Balak niyang tawagan si Seo Dugok para sermonan, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag. Pagdating niya sa kumpanya, tinakot siya ng buong grupo. Pakiramdam ni Han Ji-jo, masyadong seryoso ang lahat sa trabaho kaya medyo hindi siya sanay. Ngayon ang huling araw upang isumite ang proyekto sa kliyente, kaya napakaseryoso ni Seo Dugok sa mukha ni Miles. Inakala niya na ang proyektong ito ay agad na babasura, ngunit hindi. Lubos siyang sumang-ayon sa muling pagkulay ng kanyang buhok ng itim. Magkakaroon ng kapansin-pansing pagbabago simula sa kanyang imahe upang makaakit ng paborableng pananaw mula sa mga customer. Ang tagapagsalita ng brand ay kailangan ding maging seryoso na maihalong misteryo upang maging mas kaakit-akit. Ang unang hakbang ay matagumpay na nagpasaya sa buong grupo na parang nanalo sila sa loto. Si Naon na nakaupo sa likuran at nagmamasid sa lahat ay ngumiti rin at pinuri ang pagsisikap ng buong koponan. Pagkatapos ng ilang oras ng pagpapahirap, ang buhok ni Miles ay naituwid at muling kinulayan ng itim. Mas mukha siyang maganda ng maraming beses kaysa sa orihinal na red lipstick style. Pagkatapos, si Naunho at Naon kasama si Ginang Yung A ay nagkasama-sama upang pumili ng lokasyon para sa pag-aanunsyo ng produkto. Ang unang hakbang ay maituturing na paborable. Sumunod ay ang bahagi ng disenyo ng imahe na masusing inasikaso ni Anzon, ang tatlo artist. Nang makita niya si Zonmi, binaliwala siya ni Zonjin. Nasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, lalong nabaliw si Zonmi na humaling siya kay Naon. Sa punto na nais niyang isama si Naon sa bawat pag-uusap. Napansin niyang hindi pa rin siya pinapansin ni Zonjin. Ipinahayag niya na lulunurin niya si Naon at ang Key Underground Team at hindi na makakabangon si Naon. Upang hindi na mapagod ang kanyang sarili, tinawagan ni Zonmi ang misteryosong tao. At inalok na magdagdag ng pera para sirain si Naon. Sa oras na ito, sa lokasyon ng paupahang tindahan, natanggap ng buong Key Underground Team P ang balita na ipinaupa na ng investor ang lugar sa iba. Dahil sila ay nabayaran ng mas mataas, nang malaman na ang sumira sa kanila ay ang team isa ni Zonmi, galit na galit ang lahat, ngunit wala silang magawa. Nagpa siya si Naon na maghanap ng ibang kapalit na lokasyon sa lalong madaling panahon. Aksidente niyang nalaman na ang butika malapit sa kanto ay nagsara na, kaya nais ni Naon na upahan ito. Ang katangian ng mga butika ay karaniwang idinisenyo na may transparent na salamin, kaya mas maginhawa ito para sa pagpapakita ng produkto. Nang pumunta silang dalawa upang tingnan ang lugar, nakita nilang magulo pa rin at hindi pa nalilinis. Bukod pa rito, mahirap ding makipagnegosasyon dahil naglalakbay pa ang may-ari ng gusali at hindi pa nakakabalik. Sunod-sunod ang mga malas, nagpadala si Anzo ng emergency na mensahe na humihiling kina Unho at Naon na bumalik agad. Ang totoo ay nabura ang disenyo ni Anzo ng koponan ni Zonmi. Ipinagmamalaki rin niyang hinamon si Naon. Lahat ng kailangan ni Naon ngayon ay nasa kamay na ni Zonmi. Gusto niyang magmakaawa si Naon sa kanya at sa kanya pag-iisipan. Ngunit kung gagawin ito, masisira ang pagpapahalaga sa sarili ni Naon. Naramdaman ni Unho na labis na si Zonmi at handa na siyang lumapit upang makipagtalo sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Naon.
Sa taong tulad niya, hindi na kailangan pang makipagtalo. Sa ilang salita at sa mayabang at mapagmataas na saloobin ni Naon, nagalit si Zonmi at sumigaw. Hindi rin natakot si Naon at sumigaw pa ng mas malakas. Dahil hindi alam ni Zonmi na si Unho na nakatayo sa harap niya ay si Naon, nagulat siya ng sagutin. Umiti si Naon ng mapanghamak. Hindi pa sapat ang kaunting panlilinlang ni Zonmi para pabagsakin siya. Maaga kinabukasan, masayang pumunta si Zonmi kasama ang kanyang mga tauhan sa tindahan na naagaw niya kay Naon, subalit medyo kakaunti ang bilang ng mga taong dumadaan dito kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag ng may-ari ng pinapaupahang lugar na dating maraming tao dito, ngunit dahil may bagong tindahan na nagbukas ngayon, nagtipon ang lahat sa kabilang panig. Naiinis si Zonmi. Sumunod siya sa agos ng tao patungo sa bagong bukas na tindahan. Nang makita si Kapitan Zon, medyo natakot ang underground team. Akmang lalabas si Naon upang salubungin ang espesyal na bisita, ngunit pinigilan siya ni Unho at sinabing hayaan na lang siya sa pagkakataong ito. Ngayon, siya na si Trang Naon, di ba? Huminga ng malalim upang kumalma, lumabas si Unho upang kausapin si Zonmi. Walang tigil si Zonmi sa paglibak kay Naon at sa buong team, natiyak na malaki ang gastos para maarkila ang lugar na ito. Pagkatapos ay huwag daw umiyak kapag nakita ang bill, umiti si Unho nang may paghamak at sinabing si Zonmi ang dapat umiyak ngayon. Lumalabas na kahapon, habang nag-aalala siya at si Naon kung paano kokontakin ang may-ari ng butika, tumawag si Ginang Yung-i at sinabing kakilala niya ang asawa ng may-ari ng butika. Ayon sa kanya, kahit sarado na ang butika, may 1 buwan pa ang kontrata ng upa, kaya malayang magagamit ito ng team ni Naon. Tuwang-tuwa si Unho at niyakap si Naon, at ang lahat ay masiglang nagtrabaho upang matapos sa takdang panahon. Kinagabihan, dumating din si Zonjin sa tindahan upang ibigay kay Unho ang data ng disenyo na sinira ng team ni Zonmi. Tuwang-tuwa si Anzon nang matanggap niya ang kanyang disenyo. Sa sobrang tuwa ay hinalikan niya si Naon sa pisngi at nagulat si Unho nang makita ito. Ito ang kanyang katawan, paano niya ito basta nalang hahalikan. Lahat ng sinabi ni Unho ay nagpagalit kay Zonmi at umalis siya na nainis. Lumabas din si Naon sa puntong ito at higit sa lahat ay naiintindihan niya si Zonmi, tiyak na gulong-gulo si Zonmi ngayon. Nahulaan din niya na pupunta si Zonmi sa kanyang mga kasabwat, kaya sumunod siya kaagad sakay ng taxi. Pagkababa ni Zonmi sa taxi, dumiretso siya sa sasakyan ng kanyang mga kasabwat. Gayunpaman, ang taong lumitaw sa harap niya ngayon ay si Kapitan Nam. Dahil alam niyang naloko siya, kanyang bumaba ng sasakyan, ngunit nakalock na ang pinto. Upang hindi na magduda si Zonmi, inihayag ni Nam ang dahilan kung bakit siya naroroon ngayon at kung paano niya natuklasan na si Zonmi ang nagpakalat ng impormasyon tungkol sa beauty factory. Namutla si Zonmi at naramdaman ni Nam na namamanipula na niya si Zonmi. Gusto ni Nam na sundin niya ang kanyang kagustuhan. Sa biglaang sitwasyong ito, sabay-sabay na kumurap ang lahat ng sasakyan doon. Sinamantala ni Zonmi ang pagkakataon para makalabas ng sasakyan. Naghintay lang si Naon at kalmadong lumapit para aliwin siya. Sa tindi ng init ng damdamin ng binata sa harap niya, sandaling nanghina ang loob ni Zonmi. Ibinunyag niya na galit siya kay Naon, ngunit wala siyang intensyong tulungan siya. Para makuha ang kanyang tiwala, sumang-ayon din si Naon kay Zonmi at niyakap siya. Dati ay ginamit na rin ni Naon si Unho, kaya ngayon, kung magpapanggap lang si Unho na kaaway ni Naon, maniniwala agad si Zonmi. Dito rin nais imbestigahan ni Naon si Zonmi at nalaman niyang si Zonmi ang sumira sa kanyang computer at naglabas ng lahat ng impormasyon. Sunod, gusto ring malaman ni Naon kung sino ang gustong tumulong sa kanya, ngunit si Zonmi ay gising pa rin. Paano niya mapagkakatiwalaan ang lalaking nasa harap niya ng 100%? Gayunpaman, si Naon, na nasa anyo ni Unho, ay nangakong tutulungan si Zonmi na harapin ang bawat isa. Mukhang ang estratehiyang ito ni Naon ay tama sa puntong gustong harapin nina Kapitan Trang at Kapitan Nam si Zonmi. Sa kumpanya ngayon, naghahanda si Nam ng plano upang ilantad ang lahat ng ginawa ni Zonjin kay Naon. Gayunpaman, mabilis na nakuha ni Naon ang telepono ni Nam at nakuhanan ng lahat ng kinakailangang ebidensya. Nang matapos, umuwi siya at nang makitang tahimik ang bahay, tinawag niya si Unho. Nang hindi siya sumagot, hinanap niya siya at nakita si Unho na nakahiga at walang malay. Paulit-ulit niya itong tinawag ngunit hindi magising, kaya kinailangan niyang pisikal na galawin siya. Sa sakit, napilitang bumangon si Unho at bumangon ang pagdududa sa isip ni Naon. Nagtataka siya kung bakit nasa dressing room si Unho. Kahit ipinaliwanag ni Unho na nilalamig siya, kaya pumasok siya para kumuha ng jacket at aksidenteng napalibutan ng itim na usok at nawalan ng malay. Sa detalyadong paliwanag na iyon, nagdududa pa rin si Naon. Dahil naramdaman niyang sinusuri siya ni Naon sa bawat galaw, ginaya rin ni Unho ang ginawa niya at sinimulan siyang tanungin. Ano ang ginawa niya kay Zonmi sa buong hapon? Nang marinig ni Naon na ginamit niya ang katawan ni Unho para ligawan si Zonmi, nagulantang si Unho. Dito na rin inihayag ni Naon na simula bukas, pansamantala silang magiging magkaaway at sasama siya sa panig ni Zonmi para makuha ang tiwala nito. Kinakailangan ni Unho na talunin si Naon sa susunod na proyekto na naunawaan ang layunin ni Zonmi. Agad na pumayag si Naon at sinimulan na niyang pagdugtong-dugtungin ang lahat ng pangyayari. Ang brand na inaatasan ng kumpanya na ipromote sa pagkakataong ito ay isang brand na inilunsad ng Sage noong nakaraang taon na pinamamahalaan ni Zaha. Bakit alam ni Zonmi ang schedule ni Zaha na hindi naman gusto si Naon? Baka si Zaha ang nasa likod ng lahat. Kinabukasan, nakita ni Kapitan Nam na tumakas si Zonmi. Hinawakan ni Naon ang kamay ni Zonmi upang patunayan na kayang gawin ni Unho ang lahat para kay Zonmi. Nagtipon na ang buong team. Isa sa kanila ang lubos na nakakakilala kay Zaha, siya ang nag-iisang anak ng Vice Presidente. Naglunsad si Zaha ng maraming lokal na brand, ngunit sa mga nagdaang taon, lahat ng hawakan niya ay nasisira. 5 taon na ang nakalipas, sinira ni Zaha ang isang herbal brand.
Noong nakaraang taon, dahil sa kanyang pagkahilig sa alak, inilunsad niya ang Sage Winery at kalaunan ay natalo ng husto. Pagkakita pa lang kay Naon, hindi na ito malilimutan ni Zaha. Ngunit hindi alam ng ating Unho kung sino ang karakter na ito. Kinailangan niyang gamitin ang pagkawala ng kanyang alaala dahil sa aksidente bilang dahilan. Umiti si Zaha at binati siya dahil bagong nawalan lang siya ng alaala. Kung nawalan siya ng ina, malamang na siya ang may kagagawan. Ang isang misteryosong pahayag ni Zaha ay nagpasimulang mag-isip ng malalim kay Naon na nakaupo sa kabilang banda. Muling nagsalita si Zaha tungkol sa pagbibigay ng susunod na gawain sa pinakamahusay na koponan ng kumpanya, kung si Kapitan Trang o Kapitan Zon ay talagang nagpasakit ng ulo kay Zaha. Sa puntong ito, nagmungkahi si Naon na hayaan ang dalawang koponan na maglaban para sa tagumpay. Ang huling ideya ay magiging malinaw sa huli na nakita niyang napaka-interesante ang binata sa kanyang harapan. Nagbigay si Zaha kay Unho ng isang paksa para sa presentasyon, ang kinabukasan ng soju sa Seje. Kung si Unho talaga iyon, malamang nakangalang siya at atras, ngunit ito si Naon, handa na ang lahat. Diretsahan niyang sinabi na dapat itigil ang kampanya ng pagmemerkado para sa soju ni Zaha. Ito ay dahil wala na siyang nakikitang kinabukasan para dito. Bumaba sa 20% ang dami ng nabibenta noong nakaraang taon at inaasahang mas bababa pa ang benta ngayong taon. Kung magpapatuloy ito, bababa sa 2% ang market share sa susunod na taon, 120% kumpara noong nakaraang taon. Nang marinig si Naon, namula ang product manager. Sinikap ni Zaha na ipagtanggol ang kanyang natitirang dignidad sa pagsasabing nais niyang protektahan ang Korean soju. Ito ang tunay na damdamin at pambansang hangarin na manatiling matatag laban sa pagpasok ng dayuhang alak. Gayunpaman, maging ang huling balakid ay tinanggal ni Naon. Ang sinseridad at sigasig ng direktor ay hindi rin maaaring maging isang libreng pastila, mas naging interesado si Zaha sa taong nasa harapan niya. Sinamantala ni Naon ang pagkakataon upang magmungkahi ng isang ganap na bagong proyekto para sa soju. Ito ay magkakaroon ng ganap na magkaibang hitsura at formula. Kung ihahambing sa dating soju ng TE, napakakumbinsi ng presentasyon ni Naon. Kaya, pumayag si Zaha sa proyektong ito. Dahil ito ay isang kompetisyong presentasyon, hiniling ni Zaha na magsalita rin ang koponan ni Kapitan Trang. Ngunit ang tinawag ay si Fanny, ang bunso, at syempre hindi niya ito magawa. Pagkatapos ng ilang panunuya mula kay Zaha, umiyak siya at tumakbo palayo. Bukod sa kahinaan, hindi alam ni Zaha kung mayroon pang ibang kalamangan ang Gen 3 team ni Trang Naon at binigyan niya sila ng isang linggong limitasyon. Sa panahong iyon, parehong koponan ay kailangang magsumite ng presentasyon kung paano gagawing numero unong inuming may alkohol sa merkado ang soju. Balik tayo sa biglaang pagbabago ni Naon. Hindi maintindihan ni Unho kung ano ang balak niyang gawin kaya hinila niya ito sa isang sulok para tanungin. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, tinawag siya ni Zonmi at kinailangan niyang umalis kaagad. Hindi sumuko, nagpunta si Unho kasama ang kanyang mga tauhan upang mag-survey sa sitwasyon ng merkado. Pagpasok pa lang sa bar, mabilis na binilang ni Unho at nakitang pinakamababa nga ang bentahan ng soju. Puno pa rin ang kabinet at tila hindi nabibenta. Sa bar, nais ni Naon na si Dong Pifi ang makipagtulungan sa kanya sa proyektong ito. Bagamat ayaw niyang maging endorser ng soju, hawak ni Naon ang sikreto ni Dong Pifi. Ang iskandalo na tinulungan ni Naon na tanggalin para kay Dong Pifi, simula pa noong simula ng taon ay patuloy pa rin, kaya kailangan pa ring sumunod ni Dong Pifi. Kung gusto ni Dong Pifi ng kapayapaan, dapat niyang tanggapin ang kondisyon ni Naon. Galit na galit si Dong Pifi, ngunit wala siyang magawa, kahit sa pag-inom ng alak ay hindi siya makalaban kay Naon. Nang tuluyan na siyang bumagsak, kinuha niya ang papel at ipinapirma ang fingerprint ni Dong Pifi dito. Kaya tapos na ang bahagi ng endorser at pagkabigay ng mga dokumento kay Zonmi, nawalan ng malay si Naon. Mabilis na inalalayan ni Zonmi si Naon pauwi sa bahay ni Unho. Kasabay nito, nasalubong ni Unho si Zonjin sa daan pauwi. Sinundan at pinrotektahan niya si Unho sa buong daan. Dahil akala niya si Naon ito, inakala ni Unho na isang masamang tao ang sumusunod kaya ginamit niya ang kanyang bote ng tubig upang tamaan siya na nagpasugo ng dugo sa ilong ni Zonjin. Balik tayo kay Naon, nagpahinga siya ng kaunti at bumalik na ang kanyang ulira. Hindi lang dahil sinadya niya itong gawin upang hikayatin si Zonmi na pumunta dito, nang marinig niya ang tunog ng telepono at ang nagmamadaling kilos ni Zonmi, agad na bumangon si Naon at hinila siya sa kanyang bisik. Dahil sa kagwapuhan ni Unho at sa kanyang matatag at determinado na saloobin, nahirapan si Zonmi na makatakas sa tukso. Nagkalapit silang dalawa at naghanda para sa isang matamis na halik, at doon na nga naging lubos na nasa gitna ng pag-aalinlangan si Unho. Nagsimulang magpahayag ng kanyang damdamin si Kapitan Zonjin ng design team. Talagang nahihirapan si Unho sa mga sandaling ito, hahalikan ba talaga niya si Zonjin? Nang akmang hahalikan ni Naon si Zonmi sa labi, nagising si Zonmi at agad na umiwas. Upang hindi matukso ni Unho, mabilis na tumakbo si Zonmi palabas ng bahay. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi pa rin siya natukso, kaya mukhang may problema nga ang mukha ni Unho. O baka naman mali ang paraan ng paggawa niya. Sa kotse ni Zonjin, malapit ng halikan ni Zonjin si Unho. Ngunit isang hikbi mula kay Unho ang nagpahinto sa lahat. Sinamantala ni Unho ang pagkakataon upang makalabas ng kotse, at mabilis na kinuha ang tasa ng tubig ni Zonjin bago umalis. Hindi siya nag-aatubiling uminom ng tubig na kasama ng ibang lalaki. Gayunpaman, ang problema ay mailasang peach ang tubig na iyon, at ang katawan ni Naon ay allergic sa peach. Mabilis na nangati ang buong katawan ni Unho at kinailangan niyang tawagan si Naon upang humingi ng tulong kaagad. Buti na lang at laging may gamot sa allergy sa bahay kaya ligtas si Unho. Kinabukasan, pumunta si Unho sa opisina na may napakapangit na saloobin. Bakit kaya nagawa ni Naon na ilabas ang kanyang katawan para matulog sa labas? Pagbaba pa lang niya sa basement, narinig na niya ang balita na nag-resign si Fanny dahil sa pang-iinsulto ni Direktor Zaha. Dahil sa takot na baka gumawa ng masama ang bunso, dali-daling hinanap ni Unho si Fanny. Lumabas na nakahanap si Fanny ng entertainment company para sumali.
Nagpaalam siya sa kapitan at hiling kay Naon na asikasuhin agad ang kanyang resignation. Naalala bigla ni Eunho ang lalaking kasama ni Fanny kagabi na nakita ng grupo. Simula pa lang, amoy na ang panloloko, napakabata pa ni Fanny, paano siya makakataka sa bitag na ito? Sa entertainment company ngayon, ibinibigay ng direktor ang kontrata kay Fanny para basahin. Gayunpaman, puno ng Ingles ang kontratang ito na nagpasakit ng ulo ng ating munting dalagita. Nang makita niya ang sahod na 1,000,000 won, hindi na nag-isip pa si Fanny at agad na pumirma. Pagkapirma niya, lumabas din ang tunay na kulay ng impostor. Pinilit niya si Fanny na sumayaw ng mga sexing sayaw doon. Siyempre, hindi pumayag ang bata kaya tumayo siya at aalis na sana. Hinila siya ng lalaki at tinakot. Kung hindi siya susunod, kailangan niyang bayaran ang kompensasyon sa kontrata. Sa ganitong kritikal na sitwasyon, dumating si Eunho at nagpanggap na manager ni Fanny at hiniling na paalisin ang bata. Matalino din sila at napansin na nanloloko si Eunho. Naghawak kamay sina Eunho at Fanny at tumakbo palayo. Nasaksihan ni Naon at Seonmi ang habulan. Umiti lang siya ng mapanghamak at dumaan ng walang pakialam. Matapos ang habulan, sinaklolohan sina Eunho at Fanny ni Naanzon at Ginang Yung matagumpay silang nakatakas sa mga manloloko. Pagbalik sa kumpanya, namagitan si Eunho para kay Fanny at Ginang Yung sa kabila ng kanilang pagiging madaling magtampo, pareho silang mabait at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Matapos magkasundo, kinailangan ng grupo na agad magtrabaho. Napakalakas ng koponan ni Seonmi kaya kailangan gawin ang trabaho ng mabilis hanggat maaari. Sa panig ni Seonmi at Naon, nakipagtulungan na rin sila kay Dong Ki bilang brand representative. Dahil sa biglaang pagbabago ng panig ni Naon, nagalit din si Eunho sa kanya. Pareho silang pumasok sa elevator nang hindi nagpapansinan. Pag-uwi, bawat isa ay nasa kani-kanilang sulok at seryosong ginagawa ang kani-kanilang trabaho. Si Seonjin naman, sa pag-iisip kay Naon at gustong dalhin ang gamot sa allergy sa kanya, ngunit hindi niya matawagan dahil pinatay ni Eunho ang kanyang telepono upang makapag-focus sa trabaho. Kinabukasan, masiglang nagharap ang dalawang koponan, ngunit lubos na kumpiyansa si Seonmi. Inimbitahan pa niya si Dong Ki sa presentasyon ng produkto ngayong araw. Siya ay isang napakahalagang alas. Pagkapasok pa lang ni Dong Ki ay nagulantang na ang underground team, maliban kay Eunho. Kung nasa lumang katawan lang siya, ano ba naman ang lalaking ito para maging ganoon? Normal lang naman ang kanyang hitsura. Mabilis na nakilala ni Dong Bi si Naon. Ang tingin niya kay Naon ay puno ng komplikadong emosyon. Sa proyektong ito, nagpa siya ang pangkat na gumamit ng imahe ng isang kilalang personalidad bilang brand representative. Ang soju ng Seije ay muling isisilang sa ilalim ng pangalang Ziki. Mananatili ang matapang at mataas na nilalaman ng alkohol nito, na ang layunin ay salakayin ang matapang na market. Nakahanap na rin si Benzomi ng kasosyo sa produksyon at pagpapatalastas. Kailangan na lang palitan ang disenyo ng bote at maaari na itong ipagpatuloy kaagad. Lubos na sinang-ayunan ni Zaha ang planong ito dahil napakakatuwiran nito. Binaliwala rin niya ang koponan ni Eunho at nagtapos na ito ang kailangan ng Seije. Naramdaman ni Eunho ang kawalan ng katarungan at humingi ng hustisya. Ngunit nilibak siya ni Zaha at iginiit na ang plano ng Team Isa ang hinahanap niya. Sobrang nabigo ang underground team. Doon na sumugod ang mga mamamahayag at kinubkob si Dong Ki. Ang larawan niya na nagbebenta ng magic potion ay nailathala na sa lahat ng online na balita. At sumalakay na rin ang pulisya sa kanyang bahay para imbestigahan. Ngayon lang nalaman ni Dong Ki na niloko siya ng lalaking nasa harap niya. Gayunpaman, wala siyang magawa dahil puro mamamahayag ang nakapaligid sa kanya. Lumitaw si Zaha upang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit patuloy siyang tinatanong ng mga mamamahayag kung nilagdaan na ba ng Seije ang kasunduan sa pakikipagtulungan kay Dong Ki. Paano nila hahayaan na ang isang taong sangkot sa magic potion ay maging endorser ng brand? Sa harap ng board of directors, pinagsabihan at pinarusahan si Seonmi. Ngayon ay talagang malalagay sa panganib ang Sage kung walang backup plan. Sa puntong ito, naalala ni Zaha ang koponan ni Naon. Agad niyang ipinatawag ang underground team. Sa lobby ng kumpanya, nagkabanggaan sina Eunho at Naon. Masayang nagkunwaring nagtatampo si Eunho sa senior. Hindi pinansin ni Naon ang pagiging bata ni Eunho at direkta siyang pinasigla at lubos na pinahalagahan ang ideya ng key underground team. Si Seonmi, matapos batikusin, ay umalis na may malaking kabiguan. Nang makita niya sina Naon at Eunho na magkatabi at magkalapit, lubos siyang nainis. Hindi niya inaasahan na mapagkakatiwalaan niya ang lalaking ito ng ganoon at sa harap ng galit na si Seonmi, nais na niyang umusok sa galit. Umiti lang si Naon at hilingan siyang swertehin bago tumalikod at umalis. Kamakailan, bumaba ng husto ang pagkonsumo ng alak, ngunit ang produkto ng kihi, sa pagkakataong ito ay magpapatuloy pa ring ibenta, ngunit para sa mga taong hindi mahusay uminom. Sa pagkakataong ito, magbebenta ang kihi group ng pinakaligtas na uri ng alak na kayang inumin ng lahat ng uri ng tao. Anuman ang kasarian, ito ay tatawaging moda. Ito ay isang uri ng inuming walang alkohol, at bagamat medyo nag-aalala ang pamunuan, pumayag din sila na ipatupad ni Eunho ang ideya. Mabilis na naganap ang isang party, at napakaraming tao ang masiglang nakilahok sa espesyal na karanasan, lalo na ang mga kabataang nasa edad ng pag-aaral. Sa oras na ito, hinihintay ni Eunho ang pagdating ni Naon nang makasalubong niya si Seonjin. Lubos siyang interesado sa pagtatanong kay Naon tungkol sa kanyang allergy noong nakaraang araw at humingi rin ng paumanhin sa kanyang awkward na halik sa kotse noong gabing iyon. Gayunpaman, dahil si Eunho ito, wala siyang masyadong pakialam at ang lahat ay nagkakaisa sa isang kasiyahan. Hindi kalasingan kundi ang saya ng kapaligiran ang moto ng brand na ito. Habang masaya silang naglalaro, nakita ni Eunho si Naon na papalapit. Mabilis siyang kumuha ng 2 bote ng alak para alukin ang senior. Gayunpaman, sa sobrang pagmamadali at kawalan ng pag-ingat, nagkamali si Eunho ng kuha ng soju. Nagdulot ito ng pagkalasing sa kanilang dalawa at walang malay na nauwi sa paghahalikan. Bagamat si Eunho ang unang gumawa ng hakbang, walang pag-aalinlangan na tinanggap ito ni Naon.
Hindi kalabisan na sabihin na ang alak ay isa lamang dahilan para maipahayag ng mga umiibig ang kanilang damdamin sa isa't isa. Ang romantikong eksena ni Naunho at Naon ay nakita ni Zonjin. Ang kanyang puso sa sandaling iyon ay tila pinipiga ng isang tao. Matapos ang matamis na halik ni Unho, pumunta si Naon sa restaurant para makipagkita sa taong kadate niya. Lumabas na sina Kapitan Nam at Direktor Han pala. Gayunpaman, pagkabukas niya ng pinto at pagpasok, bigla siyang nahilo. Si Unho, na nasa bahay sa mga oras na iyon, ay nakaramdam din ng parehong bagay. Pareho silang nawalan ng malay ng sabay at pagkatapos ng maikling panahon, kusang nagising ang ating binata. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo at nang tumingin siya sa salamin, nagulat si Unho. Nakabalik na siya sa kanyang gwapong anyo. Ang kagalakang ito ay hindi maitatago. Sumigaw si Unho na nagpataka kina Direktor Han at Kapitan Nam kung sino ang sumapi kay Unho at bakit ang kalmado niya kanina ay naging hyper at mahirap intindihin ngayon. Sa bahay, nakabalik na rin si Naon sa kanyang orihinal na katawan, ngunit gulong-gulo pa rin siya dahil hindi siya makapaniwala. Pinaalis niya si Zonjin pero ayaw nitong umalis. Hindi siya naniniwala na nagde-date sila ni Unho at inakala pa niya na may hawak si Unho laban sa kanya. Walang sabi-sabi, nagluto agad si Zonjin ng masarap na pagkain para kay Naon. Ngunit pagkatapos niyang magluto, bago pa man niya marinig ang pasasalamat, hiningi na ni Naon ang kanyang tulong. Gusto niyang hanapin ni Zonjin kung nasaan si Unho. Nagalit si Zonjin at hindi maintindihan kung bakit paulit-ulit niyang binabanggit si Unho. Sa sandaling iyon, sumugod si Unho sa bahay at niyakap ng mahigpit si Naon. Paulit-ulit siyang nagsasalita ng mga bagay na hindi maintindihan ni Zonjin, at nang makita niyang hinawakan ni Unho si Naon, kitang-kita ang pagkadiskomportable ni Zonjin. Tinabig niya ang kamay ni Unho. Nag-away silang dalawa na nagpagulo kay Naon, kaya naman hiniling niya kay Unho na pumasok sa silid para mag-usap silang dalawa. Bago umalis, nagkunwari pa si Unho na paborito niya na nagpagalit kay Zonjin. Pagkapasok sa silid, agad siyang kinontro ni Naon. Tinanong niya kung bakit bumalik sa dati ang lahat. Medyo nagsisisi si Naon dahil sa mismong pagkakataon na makapaghiganti, nagpalit na naman sila ng katawan. Sa pribadong pag-uusap nila ni Unho, hinikayat siya ni Direktor Han na sumama sa panig niya at sinabi ni Unho kay Naon ang lahat ng sinabi sa kanya ng direktor. Kung talagang sangkot si Direktor Han sa kasong ito, tiyak na mayroon pa ring ebidensya na nagpapatunay na nais niyang tulungan si Naon. Dahil sa likas na pagiging hindi mainat niya, pakiramdam niya ay baka kailangan ni Naon ang kanyang tulong. Nagsimulang magbigay ng kondisyon si Unho kung tutulungan niya si Naon sa kanyang trabaho, hindi dapat magkaroon ng anumang romantikong damdamin si Naon kay Zonjin. Tumango si Naon at bumulong, gusto na ba ako ni Unho? Hinalikan pa niya ako. Nalilito si Unho at depensa, iyon ay isang magiliw na halik lamang na nagpapakita ng pagkakaibigan. Ikaw ang naunang humalik sa akin, senior. Tulala si Naon at hindi nakapagsalita, naalala niya ang gabing iyon at tila lumiwanag ang kanyang isip. Ang halik pala ang nagbalik sa kanilang dalawa sa simula, malabo ang tingin ni Naon kay Unho. Pinigilan niya si Unho, ngunit mabilis siyang binaligtad ni Unho at tumakbo palabas. Hindi niya maaaring mawala ang gwapong mukha at kaakit-akit na katawan na ito muli. Sa dilim ng gabi, sinimula ni Naon na alalahanin ang ginawa ni Direktor Han sa likod niya at ni Senior Kim 5 taon na ang nakakaraan. Kung gusto niyang maglaro, maglalaro siya hanggang sa huli. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Zonmi si Direktor Han upang linawin ang sitwasyon, ngunit tumanggi siyang makipagkita sa kanya, na naawa sa kanya. Inihayag ni Captain Nam kay Zonmi na nakahanap ang direktor ng isang kliyente para sa kooperasyon. Si Unho pala iyon, malaki rin ang mata ni Zonmi sa labis na pagtataka. Sa gabi ng patayin ni Zonjin ang lahat ng ilaw, nagulat si Naon sa kanyang silid at naghanap din ng daan palabas. Ngunit mabilis siyang nilukuban ng itim na usok. Habang hindi pa rin naiintindihan ni Zonjin ang nangyayari, bumangon si Unho at mabilis na sumugod kay Naon. Sumugod si Unho upang saluhin si Naon, mabilis ding tumakbo si Zonjin, ngunit tinabig siya ni Naon. Marahil dahil sa kanilang pagpapalitan ng katawan, mas ligtas ang pakiramdam niya kay Unho. Sa kabilang banda, si Unho lamang ang nakakaintindi sa kanyang takot sa dilim. Pagkatapos siyang palayasin ni Naon, pakiramdam ni Zonjin ay napakahina at nahihiya, ngunit wala siyang magawa. Kinabukasan, natural na bumalik si Naon sa kanyang numero, isa na posisyon na nawala sa loob ng ilang buwan. Galit na galit siya, at nang hindi pinapayagan ang sinuman na magpahinga kahit isang sandali, ipinatawag ni Naon ang buong kumpanya. Simula ngayon, hindi niya hahayaan ang sinuman na magkaroon ng oras para maging tamad. Ang unang proyekto ay ang pagtatatag ng isang coffee shop brand na may kasamang martial arts training ground. Bagaman masigasig na nagboluntaryo ang basement team, ibinigay niya ito sa Team 3. Susunod ay ang plano para sa pagtatayo ng isang fashion store na unang ilalabas sa Accident on Shopping Mall na ibinigay ni Naon sa Team 4, pagtatatag ng brand para sa entertainment company sa Team 2. At panghuli ay ang iisan Jiang-in para sa basement team. Nang marinig ang tungkol sa na ito, umiling ang lahat sa pagkadismaya dahil matagal na itong bangkarote. Si Anzon ay tila gusto nang umiyak, gusto niya lang ngayong humawak ng mga dissenting brand, at ayaw niyang makasalamuha ang mga ganoong basura. Malumanay na inaliw ni Unho, maaaring may dahilan kung bakit ginawa ito ng kapitan, ngunit walang awa na itinanggi ni Naon na walang dahilan. Ang dahilan kung bakit umiiral ang basement team ay upang hawakan ang mga mahihirap na proyekto tulad nito, kaya dapat tumigil ang lahat sa pagtatanong at magtuon sa seryosong pagtatrabaho habang nagtatrabaho. Nag-aalala ang mga kasamahan para kay Unho dahil ang ina iyon ay halos 50 taon nang nakatayo, mukha itong mahina at malapit ng gumuho. Sa galit na hitsura nito na may multo, tiyak na maniniwala ang lahat at naramdaman ng lahat na napakabangis ni Naon. Noong nasa basement team pa siya, magkapatid sila, ngunit pagbalik niya bilang kapitan, agad niyang ibinato sa kanyang mga nasasakupan ang isang hindi pa nakikitang proyekto na puno ng problema.
Malinaw na gusto niyang linawin ang sitwasyon, kaya ang buong basement team ay nagtungo sa ilog ng Giang-in upang suriin ang aktwal na sitwasyon, ngunit si Kapitan Zonmi lamang ang hindi nakita. Tumawag si Fanny kay Zonmi ngunit hindi rin niya sinagot ang tawag. Nag-text pa si Zonmi na gawin ang buong team ang gusto nila basta huwag lang siyang istorbohin. Nag-alala si Ate Yung E, hindi niya alam kung magiging maayos ba ang proyektong ito nang walang Kapitan Trang. Mabilis na inaliw ni Yung E na sa kanyang presensya ay hindi na kailangang mag-alala ang lahat. Kahit hindi sigurado kung magiging maayos nga, napasaya naman ito ang lahat at pagkatapos mag-usap sandali ay nakilala nila ang pamangkin ng may-ari ng inn. Magalang na pinaalis ng bata ang lahat dahil ayaw niyang mag-develop ng anumang brand. Sinubukan ng lahat na kumbinsihin siya, ngunit nanatili si Ami sa kanyang desisyon, kaya't sa galit ay kumilos si Fanny. Tunay nga, ang matigas na balat ay may matalim na kuko. Pagkaraan ng ilang sandali, kailangan ni Ami na magbigay ng susi ng luma na inn na ito kay Fanny para magdesisyon siya. Ang loob ay talagang nakakatakot, ang amoy ay mamasa-masa kahit isang buong bariles ng disinfectant ay hindi makakapag-alis nito. Si Fanny ay ang pinakamatapang sa team, ngunit pagpasok pa lang niya sa kwarto at nakita ang ipis na tumatakbo, sumigaw siya ng malakas. Pagod na ang grupo at balak nang umalis, ngunit paglabas pa lang nila ng pinto, ay nakita nila agad ang isang babaeng multo, at muli silang sumigaw sa pangalawang pagkakataon. Mukhang ang survey trip na ito ay nagdulot ng maraming takot sa buong team. Masyado namang sabihing multo, ngunit nakakatakot din ang hitsura ng may-ari ng bahay. Matapos ang ilang pag-uusap, pinaalis na niya ang grupo. Bagamat bago pa man, hiniling niya na i-upgrade ang inn na ito. Talaga namang nakakalito ang galaw na iyon, nakaupo sa labas ang grupo at hindi alam kung paano ayusin ang sitwasyon. Sa sandaling ito, nagpa siya si Unho na pumasok upang kumbinsihin muli ang may-ari. Pagkatapos niyang tawagan si Director Han, ay sumakit ang kanyang ulo at nahilo si Unho. Si Naon na nakikipag-ugnayan sa kontrata sa pagtatayo ng proyekto ay nakaranas din ng parehong bagay at lumipas ang pagkahilo. Nalaman ni Unho at Naon na muling nagpalitan ng kaluluwa ang dalawa dahil sa walang kwentang pagpapalit na ito ay pansamantalang pinaalis ni Naon ang lahat. Sakto namang nagring ang telepono ni Unho. Curious niyang binuksan at mensahe pala ito mula kay Director Han. Sinabi niyang ipapaalam niya kay Unho ang gusto niyang malaman, ngunit may kondisyon na gawin niyang walang saysay ang proyektong pagpapalawak ng Himoto brand na pinangangasiwaan ni Naon. Sa pagkakataong ito, nagkataong nasa kumpanya si Unho na nakikipagnegosasyon, naramdaman ng partner na hindi maayos ang pakiramdam ni Naon kaya inimbitahan siyang umuwi para magpahinga. Ngunit hindi nila alam na ibang tao na ang nasa harapan nila ngayon, pag-uwi niya at nakita si Naon na naghihintay sa kanya, nagulat si Unho, hindi nagsalita si Naon. Agad niyang tinanong si Unho tungkol sa text ni Director Han. Nagpaliwanag lang si Unho na nagpapanggap lang siyang sumusunod sa mga utos para makasama siya sa panig nito. Gayunpaman, nang tanungin ni Naon kung ano ang ipinagawa ni Director Han kay Unho, agad niyang sinagot na wala pa, hindi pa natatapos ang pag-uusap ay nagmamadaling umalis si Unho, ngunit pinigilan siya ni Naon. Gusto niyang halikan si Unho upang bumalik sa kanilang orihinal na estado. Naglabanan silang dalawa hanggang sa dumating si Zonjin at sirain ang malabong kapaligiran. Nagulat si Unho at itinulak si Naon, gusto pa rin ni Naon na ituloy ang ginagawa. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang pananakit ng ulo at muling ibinalik silang dalawa sa kanilang orihinal na estado. Si Zonjin ay nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari na nagpahirap kina Unho at Naon na umasa ng ganoon. Hindi na rin naglihim si Naon at inamin kay Zonjin na nagkapalit sila ng kaluluwa. Siyempre, walang naintindihan si Zonjin sa sinasabi ni Naon, pagod na rin siya at ayaw nang magsalita pa kaya't dumiretso na lang siya sa banyo. Bago umalis ay hindi niya nakalimutang tanungin si Unho kung nasaan ang kanyang panty. Nagulat si Zonjin nang marinig ito, bakit hinawakan ni Unho ang kanyang panty. Talagang lumampas na ito sa limitasyon. Kinabukasan sa kumpanya, nag-text ang mga tao mula sa Hatkimoto Company na nagtatanong kung gusto ba talaga nilang kanselahin ang kooperasyon. Agad na tinawagan ni Naon si Unho para linawin ang sitwasyon. Nang mabanggit niya ang Hatkimoto, sumakit ang ulo nilang dalawa at nahilo at muling nagpalitan ng katawan. Papunta na sana si Naon sa kumpanya para kausapin si Unho nang pigilan siya ng basement trio. Nag-usap ang grupo ng ilang sandali ngunit hindi pa rin makahanap ng solusyon. Habang maingay na nagkokomento ang lahat sa paggawa ng kape ni Ate Yung na boring si Naon at tumayo upang umalis, biglang namatay ang ilaw. Nilamon ng dilim si Naon at halos hindi na siya makahinga, hindi niya maintindihan kung bakit ganito pa rin ang nararamdaman niya kahit na nasa katawan siya ni Unho. Nang makita si Unho na bumagsak, mabilis na tumakbo ang grupo upang tulungan siyang bumangon. Nagtulungan ang lahat na maghanap sa dilim, sa sandaling ito ay lumitaw ang may-ari ng bahay at nagulat ang lahat at sumigaw ng malakas. Sa kabutihang palad, bumalik din ang kuryente at unti-unting nawala ang takot. Sa pagkakataong ito, mas naging magalang ang may-ari ng bahay kaysa sa unang pagkikita. Ikinagulat din niya ang kanyang masamang pag-ugali sa mga taong tumulong sa kanya kahapon, hindi rin masamang tao ang kanyang apo na si Ami. Simula nang mamatay ang kanyang ina, nagsimula siyang maging mapagmalaki. Naon din, bilang isang ulila, ay hindi naglihim at sinabi ang katotohanan sa matandang babae at sa lahat. Inaliw niya at binigyan siya ng maraming suporta. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Hemi na ayusin ang ina ito dahil napakatanda na, ngunit ayaw din niyang ayusin dahil maraming alaalang nakatago dito. Ang pag-uusap sa pagitan ng may-ari at ni Naon ay talagang nakaantig sa puso ng lahat. Nang umaga nang lumabas si Ami, ang grupo ng mga taong bumati sa kanya ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Agad si Naon ang nagpahayag ng kanyang kagustuhan. Dahil sa pag-uusap nila kagabi, napansin niya na labis na pinahahalagahan ni Hemi ang bahay na ito, mula sa orasan, hanggang sa mga kaskas na guhit na ginawa ni Ami noong bata pa siya, hanggang sa maliit na magandang bisikleta na ginamit ni Ami bilang laruan. Lahat ay pinanatili niya, aayusin ng basement team ang ina ito upang maging malinis at sariwa.
Magiging medyo nostalgic at higit sa lahat ay pananatilihin ang lahat ng pinakamagandang alaala ng maglola. Nang marinig ito, parehong nasiyahan sina Hemi at Ami, sa wakas ay nalutas na ni Naon ang lahat ng problema. Ibinigay niya ang natitira sa basement trio at mabilis na tumakbo upang hanapin si Unho. Sa sandaling ito, dumating ang mensahe ni Director Han kay Unho. Inimbitahan niya si Unho na pumunta sa Ki Group bukas, labis na nag-aalala si Naon. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Unho, habang papasok siya sa taxi ay nahilo ulit si Naon. Nagpalitan muli ng kaluluwa ang dalawa, nang magising si Naon ay nakita niya ang sarili na nakatayo sa isang tindahan ng bulaklak. Kinuha niya ang mga bulaklak mula sa tindera at agad na tinawagan si Unho. Sinagot ni Unho ang tawag at 2 salita lang ang sinabi. Alam na niya at binabaan agad ang telepono, halos mabaliw si Naon. Binuksan niya ang recording file at nalaman niyang tumanggi si Unho na makipagtulungan sa proyekto ng EHQTT. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon, at higit pa rito, ipinaalam pa niya kay Senior Kim ang tungkol doon. Pinagbili niya kay Zonjin na alagaan siya sa susunod na panahon, gusto na naman ba niyang gumawa ng gulo para lutasin niya? Nabasa ang mensahe ni Unho, agad na pumunta si Naon sa Wishing Temple. Hawak ang larawan ni Unho at ng kanyang matalik na kaibigan na si Jaeun, hindi pa rin maintindihan ni Naon kung bakit siya tinawag ni Unho dito. Pumasok si Unho sa templo, pinapaalala niya sa kanya ang 2 taon na ang nakakaraan sa lecture hall. Gayunpaman, hindi iyon ang unang pagkakataon na nagkita sila. Binigyan ni Unho si Naon ng 1 linggo upang maalala ang lahat at taos-pusong humingi ng tawad, sa ganoong paraan titigil siya. Hindi naintindihan ni Naon, dahan-dahan niyang binalikan ang kanyang alaala. Sa sandaling ito, isang daloy ng alaala ang dumaan sa isip ni Naon, marahil ito ay ang insidente ng scented candle 5 taon na ang nakaraan. Nakatayo sa harap ng Jiang River Dike Inn, ngumiti si Zonmin ng may tuso. Dumating siya dito para hanapin si Naon, ngunit hindi niya ito nakita, at nairita ang basement group sa kanyang presensya. Marahil siya ang pinakawalang ginagawa na empleyado sa pelikula. Bukod sa kumain at humanap ng gulo kay Naon, tila walang ginagawang trabaho si Zonmin. Pauwi na sana si Naon nang tawagan siya ni Zonmin. Gusto niyang bigyan si Naon ng sorpresa. Sa pinakamalaking information page ng kumpanya, nakalagay ang isang kakaibang larawan niya, kasama ang headline na naglalantad ng katotohanan tungkol sa mga nakaraang krimen ni Naon. Nagkagulo ang buong kumpanya. Mabilis na tumakbo si Naon pauwi, ngunit hindi niya nakita si Unho at ang kanyang sariling kwarto ay nagulo. Kumalat sa sahig ang mga papeles tungkol sa insidente 5 taon na ang nakakaraan, habang iniisip ni Naon, lalo siyang nagdududa na ang insidente ng scented candle ay may kinalaman kay Unho. Kasabay nito, dahil sa pag-aalala para kay Naon, umuwi si Zonjin upang hanapin siya, ngunit ang tugon sa taos-pusong damdamin ni Zonjin ay ang pagiging malamig ni Naon. Dahil sinira ni Unho ang proyekto ni Naon na Hakimoto, nagpa siya si Director Han na ibunyag ang katotohanan tungkol sa insidente ng scented candle 5 taon na ang nakakaraan sa kanya. Ang insidente noong taong iyon ay ganap na nasa ilalim ng direksyon ni Naon, ngunit ang ebidensya ay pinanatili niya sakaling tumalikod si Unho anumang oras. Sa sandaling ito, nakaupo si Unho sa Wishing Temple, tiningnan ang plaka ni Jaeun at naalaala niya ang pagnanais nitong gumawa ng scented candles. Gayon na lang ang pagkabahala na bumalatay sa mukha ni Unho nang matanggap ang tawag mula kay Director Han. Gusto niyang sumunod si Unho sa kanyang utos para lang maibigay niya ang ebidensya na nagpapatunay na may kasalanan si Naon. Agad na pumunta si Unho sa kinakailangan ni Director Han. Determinada ring ituloy ni Naon ang proyektong Ikimoto. Dahil sa pagkalalim lamang sa proyektong ito, mahahanap niya ang kahinaan ni Director Han. Para hindi mapayapa si Naon, muling bumalik si Zonmi sa kumpanya para manggulo. Alam niyang lubos ang insidente ni Naon 5 taon na ang nakalipas, at tahasan niyang tinukoy si Naon bilang isang magnanakaw ng ideya ng iba. Ayaw ni Naon na makipag-usap ng mahaba sa isang walang utak. Bago siya umalis, pinayuhan lang niya si Zonmi na matuto siyang mag-ingat sa sarili niya. Maghintay ka, kapag napatalsik ang Director Han, wala na siyang matatakbuhan. Sa ngayon, nagpupulong ang konseho sa HK upang desisyonan ang pagpirma sa kontrata ng pagbuo ng brand. Pumasok si Naon at humingi ng pahintulot na ipresenta ang kanyang iniharap na proyekto. Kampante siya na mas may kakayahan siya kaysa kanino man sa kumpanya. Gayunpaman, hindi alam ni Naon na mas mabilis kumilos si Director Han at inatasan si Unho na siya ang tumanggap ng proyekto. Parehong nasa iisang kumpanya sina Unho at Naon, ngunit nag-aagawan sa isang proyekto na nagdulot ng pagkalito sa konseho ng HK Motors. Dahil sa esensya, kailangan lang nila ng pinakamahusay na koponan para sa promosyon na ito. Habang nagtatalo ang dalawa, sumakit ang kanilang ulo. Muli, ang kaluluwa ng dalawa ay nagpalitan. Bumalik ang alaala sa nakaraan 5 taon na ang nakakaraan nang una silang magkita ni Unho sa Seje. Dumating siya upang magsumite ng proyekto ng scented candle para sa sarili niya, ngunit dahil walang appointment ay hindi siya pinapasok. Sa isang sandali ng kapabayaan, nagkabanggaan sina Naon at Unho, at mula noon ay nagkaroon na ng hindi nakikitang koneksyon ang kanilang kapalaran. Hindi pa sila nagkikita noon, ngunit napakahigpit ng sitwasyon. Kinailangan ni Naon na ayusin ang problema sa pamamagitan ng pagkuha ng proyekto ng scented candle ni Unho, isang talagang kapahamakan na pagkakataon. Minsan, ang labis na katalinuhan ay nagdudulot din ng maraming masamang kahihinatnan. Tungkol naman kay Unho ngayon, habang naglalakad siya sa kalye ay napagtanto niya na mali ang proyektong nakuha niya mula sa babae kanina. Ngunit hindi alam ni Unho na naaprubahan na ni Zaha ang kanyang proposal, at may 1 linggo si Naon upang makahanap ng kakaibang amoy para sa proyektong ito ng scented candle. Dahil siya ang nagturo kay Naon, napansin din ni Senior Kim na ito ay isang presentasyon na walang paghahanda. Bagamat napakahusay ang ginawa ni Naon, kung maipapasa lang niya ang proyektong ito ay maaari na siyang ma-promote bilang team leader. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Naon ay ang pagiging labis na mapagsamantala. Hindi siya gaanong nag-iisip at patuloy na ginamit ang ideya ng iba at ginawa itong sarili niyang proyekto.
Matapos ang masusing pananaliksik, pumunta siya sa tradisyonal na lumang nayon upang humiling ng pagbabago sa paraan ng paggawa ng amoy. Mukhang lubos na pinahahalagahan ng matanda ang kanyang propesyon at ayaw niyang ibenta ang lumang resipe ng pamilya, ngunit nahawakan ni Naon ang kanyang kahinaan. Ang kanyang anak ay kasalukuyang naghihirap dahil sa sakit at malaking halaga ng pera ang kailangan niya sa panahong ito. Pagkatapos ng negosasyon, umalis si Naon na may pakiramdam na siya ang may hawak ng itaas na kamay. Alam niyang hawak na niya ang kailangan ng kalaban. Kaya, tiyak na makukuha niya ang gusto niya. Pagkaalis ng grupo ni Naon, dumating din si Unho sa bahay ng lumang master. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay nagulat na siya sa ingay mula sa loob ng bahay ng eksperto. Ang anak ng lumang master ay nagkasakit muli na naging mas paborable ang sitwasyon para kay Naon. Tinanggap ng matandang karpintero na bumuo ng formula para sa proyekto ng scented candle ni Naon na may natatanging amoy. Ang Shaman scented candle ng Sage Group ay naging mainit na paksa sa loob ng maraming araw. Ang kasikatan ng matandang karpintero ay nakatulong sa paggawa ng Shaman scented candle na mas espesyal. Inihahanda rin ng mga brand ang kanilang susunod na hakbang upang ilabas ang produktong ito sa pandaigdigang merkado. Ang di inaasahang tagumpay ay nagpasigla kay Zaha. Ang mga nangungunang hotel ay naglalabas ng maramihang order para sa produktong ito ng Sage. Mula sa mga resulta sa itaas, maaaring magbigay si Naon ng mga kahilingan na nais niya at si Zaha ang magsasagawa nito para sa kanya. Sa kabila ng inggit at selos ni Direktor Han, wala siyang magawa. Napakalaki ng impluwensya ng Shaman scented candle sa kasalukuyan. Sa sandaling ito, kumalat ang impormasyon tungkol sa Shaman scented candle sa lahat ng pahayagan. Si Jaeun, nang mabasa ang balita, ay napaluha sa pag-unawa sa kalungkutan ng kanyang matalik na kaibigan. Tumayo si Unho sa harap ng kumpanya upang magprotesta. Naglagay siya ng banner na humihiling sa kumpanya na ipaliwanag kung bakit ang Shaman scented candle ay may napakaraming pagkakatulad sa scented candle na Firefly. Gayunpaman, ang kanyang ginawa ay itinuring lamang na hangal na pagkilos ng paglaban at pinalabas si Unho ng mga security guard. Kapag patuloy siyang manggugulo, mapipilitan silang tumawag ng pulis. Mabilis na tumakbo si Unho sa reception at nakuha ang listahan ng mga numero ng telepono ng mga departamento. Tinawagan niya si Naon para questionin ang pagnanakaw nito ng ideya, ngunit agad itong pinabulaanan ni Naon. Bago niya ibaba ang tawag, binigyan pa niya ito ng 1 linggo para patunayan na ginawa niya iyon. Bagamat matapang ang kanyang pananalita, malinaw ang pag-aalala sa mukha ni Naon. Tungkol naman kay John sa sandaling ito, dahil sa sobrang gulat sa nangyayari, nawalan siya ng kontrol at aksidenteng nahulog ang kandila sa sahig na siyang sumunog sa lahat ng dokumento. Isang mahina at baldado na babae tulad ni John ay hindi nakalabas sa sunog ng mag-isa. Nang dumating ang ambulansya, wala na siya. Lahat ng alaala ng mga kaganapan 5 taon na ang nakakaraan ay bumalik sa isip ni Unho at Naon. Sa sandaling ito ay muling nag-cruise ang kaluluwa nilang dalawa. Agad na tinakpan ni Naon ang bibig ni Unho, humingi siya ng pahinga upang makapagkonsulta at magkaroon ng presentasyon sa susunod na pagkakataon. Paglabas nila, nagsimula silang magtalo ng husto. Hindi maintindihan ni Unho kung bakit pinipilit ni Naon na umakyat sa trabaho sa kabila ng lahat ng kadiliman, kung mayroon man lang siyang konting pagdududa sa sarili, ngunit tila wala. Ni hindi niya naalala kung sino siya, maraming beses na siyang nagdasal na magpalit sila ng katawan upang magawa niya itong pahirapan tulad ng gusto niya. Sabi niya, ang mga Diyos ay tila naniniwala na iyon ay patas kaya't pinatotohanan nila ang kanyang hiling. Tumawa si Naon at sinabing napakahanga ni Unho, dapat niyang ipabalik ang lahat sa simula, ngunit maging si Unho mismo ay walang solusyon. Kinutya ni Unho si Naon, karaniwan daw, kapag nagpapalit ng kaluluwa ang mga pangunahing karakter, kailangan nilang magbago para makabalik sa dati. Ngunit para kay Naon, malamang nawala na siyang lunas. Pagkasabi nito, tumalikod si Unho upang umalis, ngunit pinilit pa rin ni Naon na hawakan ang kamay ni Unho at pinilit siyang halikan. Ngunit tila pagod na si Unho sa kanya, ang kanyang tingin kay Naon ay hindi lang galit, kundi maihalong pagkabagot at paghamak. Kalaunan, narinig niya ang lahat mula sa pintuan, at naramdaman niya kung gaano kairasyonal at katawa-tawa ang bagay na ito. Kinabukasan, pagdating sa trabaho, dumating si Direktor Han at pinayuhan si Unho tungkol sa pagpapatalsik kay Naon. Hindi niya alam na ang nasa harapan niya ngayon ay ang taong kinamumuhian niya ng husto sa opisina ni Naon sa sandaling ito. Pinunit na ni Unho ang lahat ng litrato na may kaugnayan kay Direktor Han, at habang papalabas na sana siya, pinigilan siya ng basement team. Nanatili ang basement team upang tulungan si Unho dahil narinig nila na kinuha ni Naon ang proyekto ng Kihi, Moto at natapos na nila ang proyekto sa Giang River Dike Inn ng mas maaga sa inaasahan. Tungkol naman kina Unho at Naon, sinabi ni Zonmi kay Kapitan Nam na nagpalitan ng kaluluwa ang dalawa. Nang marinig ito, natawa si Nam Si-in, iniisip na masyadong maraming pelikula ang pinapanood ni Zonmi, ngunit nang makita ang seryosong mukha nito, hindi na nakatawa ng masaya si Nam Si-in. Kung totoo ngang nagpalitan ng kaluluwa ang dalawa, kailangan lang nilang kumilos ng kaunti para mapaalis si Naon kaagad. Tila naintindihan ni Kapitan Nam ang problema at sinimulan niya ang kanyang investigasyon. Nakita si Naon sa opisina ni Trang at agad na nahulaan ni Trang na si Unho ito. Sinubukan niyang buksan ang pinto at inanyayahan ang buong team na sumama sa susunod na team building. Nagulat si Nam Si-in nang makita si Naon na kalmadong sumang-ayon. Dahil wala namang taon na sumama si Naon sa anumang aktibidad ng kumpanya, baka si Unho nga ito. Dahil sa proyektong ito, nagtrabaho si Unho at lahat ng miyembro ng basement hanggang gabi. Habang naghahanap ng impormasyon tungkol sa power generation, natuklasan ni Fanny ang isang kumpanya na nagtatrabaho din sa liquid hydrogen power generation technology. Hindi maintindihan kung bakit sinabi sa kanila ni Ifki na ito ang unang teknolohiya na lumabas sa bansa, at sila ang unang nakaimbento ng magagamit na liquid electrochemical battery. Dahil sa pagkausyoso, sama-samang pumunta ang grupo upang tingnan ang sitwasyon ng subsidiary na kumpanyang ito. Pagdating doon, ang naramdaman ng lahat ay ginao sa buto.
Parang matagal nang inabandona ang pabrika. Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto ng bodega at ang nasa harapan nila ay si Naon. Lumabas na naunahan niya si Unho. Pagdating ng grupo sa opisina ng direktor, isang medyo nakakalitong eksena ang bumungad sa kanila. Napakagaling ng direktor ng kumpanyang ito sa paggawa ng baterya, ngunit dahil maliit na kumpanya lang, nadaig sila ng V-Moto, partikular na ninakaw ang kanilang ideya. Nang malaman ni Unho na nauna si Naon para manipulahin ang isip ng lalaki, medyo nalungkot siya. Ayaw niyang maulit ang insidente 5 taon na ang nakakaraan. Kinabukasan, pinulong ni Unho ang lahat at inihayag na ipipresenta niya ang produkto ng HIS sa presentasyon ng kumpanya ng Hatkimoto. Kailangan niyang ipaalam sa lahat na ang may-ari ng teknolohiyang ito ay ang HIS, nag-aalala si Anzon. Hindi naman kailangang pumunta sa Hatkimoto Company para gawin iyon. Mas mabuti pang umurong na lang kaagad. Narinig si Anzon na sumang-ayon din sina Fanny at Ate Yung A, ngunit gusto pa ring ituloy ni Unho ang lahat. Sa tingin niya, marami sa loob ng Hatkimoto ang hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Kung malaman nila, magkakaroon ng pagbabago. Totoo lang ang katotohanan. Kung natatakot ang lahat, hindi niya sila pipilitin na sumunod sa kanya. Nag-usap ang buong basement team sa isang sulok at sa huli ay nagpa siya na magsagawa ng isang mabilis na pagsusuri. Gusto nilang malaman kung ano ang ginawa ng bunsong lalaki sa proyektong ito. Pagkatapos kopyahin ang mga dokumento mula sa computer ni Unho, labis na nadismaya ang buong basement team dahil kahit alam ni Unho na ninakaw ng Hatkimoto ang teknolohiya, sinadya pa rin niyang ipromote ang kanilang imahe. Si Unho ay talagang masamang tao, labis na nagdusa si Unho. Nakatayo siya doon at pinagmumura pa rin ang lahat upang panatilihing ligtas ang lahat. Nagpa siya si Unho na siya na lang ang gagawa nito ng mag-isa. Pagkatapos ng ilang araw ng pananaliksik at pagsubaybay kay Director Han, nakuha ni Naon ang password sa kanyang pribadong silid. Lumabas na ang ebidensyang hawak ni Han ay ang hard drive ng Firefly Scented Candle Project. Sinunog niya ito, hindi niya maintindihan kung paano ito napunta sa kamay niya. Sa oras na ito sa opisina ni Unho, nakatulog siya dahil sa sobrang pagod. Sa sandaling ito, lihim na pumasok si Kapitan Nam sa silid at binura ang lahat at ibinalik sa factory settings. Lahat ng programang ginagawa niya ay nabura. Pagkatapos ng maikling pagkabigo, bumalik sa kanyang katinuan si Unho at nagsimula muli. Papalabas na sana siya nang magsalita ang basement team na gustong tumayo sa tabi ng kanilang kapitan. Napatawa si Unho at tinanggap ang hiling ng lahat. Pagkasabi niyon, sabay-sabay silang pumunta para sunduin ang si Changjo ng dalawa si company. Sa opisina ni Director Han, nagkaroon ng pag-uusap sina Director Han at Director Yung Che ng Moto. Habang nag-aalala si Yung Che tungkol sa pag-aayos ni Director Han ng taong magpo-promote, si Director Han naman ay nag-aalala sa hindi maayos na pag-aayos ng Moto sa kaso ng pagnanakaw ng teknolohiya ng dalawa. Nahihiyang napatawa si Yung Che at nagpalusot. Lahat ng ebidensyang nagpapatunay na ang dalawa ang nag-imbento ng liquefied hydrogenation weapon ay nabawi na at nasira na lahat. Kakadating lang ni Unho at ng basement team sa dalawa company nang makita nilang lumabas mula sa gate ang isang sasakyan na naglalaman kina Naon at Director Changjo. Naguluhan siya ngunit wala siyang magawa, 2 tandang bawas 3 beses na siyang naunahan ni Naon sa ganoong paraan. Dahil sa pagtatalong ito, personal na dumalo ang presidente ng Moto upang manood ng presentasyon at nagpahayag ng pagkabahala si Director Han dahil sa pagpapakita ng panloob na kaguluhan sa presidente. Kahit sa panaginip ay hindi malalaman ng presidente na naglakas loob ang kanyang nasasakupan na kopyahin ang copyright ng produkto. Tiwala siya sa electrical engineering ng kanyang kumpanya at kahit sino pa ang manalo, si Unho man o si Naon, hindi malulugi ang company. Bago magsimula, lumapit si Naon kay Unho at ibinigay sa kanya ang presentasyon dahil nasa katawan niya ito ngayon. Ginawa ito ni Naon para sa kanyang sarili. Ibinabalik din niya ang software ng Firefly Scented Candle Project sa may-ari nito. Kung parurusahan man siya dahil dito, iyon ay dahil sa nararapat niyang matanggap. Sa oras ng presentasyon, inilantad ni Unho ang lahat ng kasinungalingan ng direktor ng V. Ang lumabas ngayon sa screen ay ang dalawa company at ang kanilang hydrogen electric battery product para sa mga commercial na sasakyan at sila ang unang kumpanyang gumawa nito. Ngunit inangkin ng Moto na ito ang kanilang produkto. Nang ipakita ni Unho ang larawan ng direktor ng dalawa company, biglang namatay ang screen. Kaya't nagmamadaling ipinaliwanag ni Yung Che sa presidente at sa lupon na ito ay isang aksidente at ipagpapaliban ang presentasyon sa ibang araw. Gayunpaman, hindi madaling palampasin ni Unho ang pagkakataon. Tinanggap niya ang pagpapakita ng walang kagamitan upang mailantad ang kasong ito. Ikinuwento ni Unho ang tungkol sa direktor ng dalawa company. Mula pagkabata ay mahilig na siya sa mga sasakyan dahil naimpluwensyahan siya ng kanyang ama na nagtatrabaho sa isang repair center kaya't inilaan niya ang kanyang hilig sa mga sasakyan. Mula noon, naging ipinagmamalaki siya ng kanyang ama nang matagumpay niyang nilikha ang unang liquefied hydrogen electric battery sa bansa at para ma-commercialize ang bateryang ito, ipinagmalaki niya ito ngunit walang sinumang pumansin. Sa huli, dahil sa kakulangan ng pondo, lalo na ng kapital. Kaya't kahit sila ang unang nakaimbento ng liquefied electric battery product, nabigo pa rin ang dalawa pinaghihinalaan si Yung Che, kaya't humingi siya ng ebidensya kay Unho. Hindi lumabas sa inaasahan ni Unho, inihanda na niya ang lahat. Sa oras na ito, naghihintay si Trangdu sa labas kasama ang sasakyan na gumagamit ng isa generation liquefied hydrogen electric battery ng dalawa. Si Unho, na ngayon ay si Naon, ay nagpahayag na hindi na magpupromote ng produktong ito ng Moto Company. Dahil ang pangalan na ginamit ng V ay isang talaan na hindi naman karapat-dapat. Gusto niyang bilhin ng V ang karapatan sa produkto ng dalawa ng maayos. Ito ang promotional plan na gusto niyang imungkahi sa Moto. Bagamat kulang sa pondo para sa pagpapaunlad, hindi kulang ang dalawa sa kakayahan sa teknikal. Kung maglalaan ng tamang pamumuhunan ang magbibigay ito ng marketing effect na bilyon-bilyong beses na mas mahalaga kaysa sa advertisement.
Naramdaman ng presidente ng V na napakagaling ng ideya ni Eunho. Bibilihin niya ang kasaysayan ng pagbuo ng produkto ng dalawazi. Gayunpaman, kailangan munang alamin kung sino ang nagnakaw ng teknolohiya. Sa oras na ito, pumasok si Naon. Ang isang pahayag na nagpapatuloy ang internal investigation ng Kihi ay nagpamutla kina Director Han at Yung Che. Naglakad siya ng may dignidad at inilantad ang panlilinlang ni Director Han. Sa screen ay ang recording ng pag-usap nila ni Director Yung Che. Mabilis na nagtalo ang dalawa, nagtuturuan ng kasalanan. Nararamdaman na nagiging tensyonado ang sitwasyon. Mabilis na inayos ng presidente ang sitwasyon at nangako siyang tutulungan si Eunho na mabilis na ayusin ang kasong ito. Sa pagtatapos ng presentasyon, humiling si Naon na makausap si Eunho. Gayunpaman, galit pa rin siya at ayaw siyang patawarin. Pagkatapos umalis, hinalikan ni Naon si Eunho sa labi at nangako na bukas ay ibibigay niya ang gusto nito. Habang nakaupo sa kanyang opisina, biglang naalala ni Naon ang mga maikling araw na kasama niya si Eunho. Ang kanyang figura ay nakakalat pa rin sa buong bahay. Kinabukasan, paggising pa lang, naramdaman ni Eunho ang matinding pananakit ng katawan. Lumabas na bumalik na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Binuksan niya ang AXB na nakuha niya kay Naon kahapon at tiningnan. Lumitaw ang figura ng kanyang dating matalik na kaibigan na nagpaiyak kay Eunho. Sa dulo ay ang video na kinunan ni Naon upang linawin ang insidente ng insenso. Buong-buo niyang inamin ang kanyang hindi sinasadyang kaalaman sa pagkakaroon ng produktong ito at ang kanyang pagnanais na makipagtulungan. Ngunit tinanggihan ng Sage Group ang lahat ng kanyang kagustuhan. Nang kausapin ni Naon si Kim tungkol dito, pinayuhan siyang magbulag-bulagan at ipagpatuloy ang nais ng grupo. Kung may mangyari, direct ang sasagutin ni Director Kim ang responsibilidad. Bagamat siya ang pangunahing tagapamahala ng Chaman Project, hindi niya napigilan ang nangyaring insidente, kaya't maaari na lamang siyang manahimik at hayaan itong lumubog sa limot. Sa huli, dahil naramdaman ni Naon na ang bagay na ito ay labag sa kanyang konsensya, hindi niya ito matanggap at kinailangan niyang mag-video ng pagtatapat, kasabay ng pagpapadala ng taos pusong paghingi ng tawad sa may-ari ng mainit na insenso. Nang matagpuan niya ang tirahan ni Raon, huli na ang lahat. Pagkapasok pa lang niya sa lugar ng sunog, parang nababalot ang katawan ni Naon ng isang itim na ulap. Nagmamadali siyang lumabas at nahulog ang EXP sa pinangyarihan. Pagkatapos mapanood ang video ni Naon, pumunta si Eunho sa lugar para hanapin siya. Akala niya ay matigas ang ulo ni Naon kaya gusto lang niyang humingi siya ng taos pusong tawad. Ngunit ang totoo ay nagvideo siya at umamin kaagad pagkatapos. Ngayon, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Kasabay nito, galit na galit si Director Han dahil iniimbestigahan siya sa kasong pagnanakaw ng teknolohiya. Dahil din sa insidenteng ito, maraming tao ang naniniwala na kailangan ng mga batas na magbibigay ng parusang kriminal sa mga malalaking korporasyon na nagnanakaw ng ideya ng maliliit na kumpanya. Natanggal si Director Han at isinasaalang-alang si Naon para sa promosyon. Ang basement team, pagkatapos ng maraming pagsubok, ay na-promote na rin bilang first team. Tungkol naman sa pagtulak ni Naon kay Director Han sa bingit ng kawalan. Gayunpaman, ayaw niya ring mabuhay ng tahimik sa kanya, kung gayon ay posible na hindi siya ang gustong tumulong sa kanya. Ang natitira ay si Zaha at Senior Kim, sino sa kanilang dalawa ang salarin o may iba pa. Napakahirap talagang tukuyin dahil sa masamang panahon ay kinansela ang team building trip. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ni Ate Yung E at hinila niya ang lahat pabalik sa kumpanya para maglaro. Dahil ayaw talaga sumali ni Yung Ho, ang mga miyembro ng basement team, na ngayon ay Team 1 na, ay pumunta sa kanyang bahay para dukutin siya sa gitna ng araw. Nang makarating doon, nagtagpo ang mga mata ni na Yung Ho at Naon, at pareho silang nakaramdam ng matinding hiya. Sa maaliwalas na espasyo na ito, iminungkahi ni Ate Yung E ang mga patakaran ng unang laro. Ang bawat isa ay maaaring pumunta sa entablado at humiling ng isang taong gusto nilang makasama, ang taong gusto nilang makipaglaban, o marahil ang taong gusto nilang ipahayag ang kanilang damdamin. Naunang nabunot ni Yung E si Zonjin, at ang taong gustong imbitahan ni Zonjin ay si Yung Ho. Ngunit umalis kaagad si Yung Ho pagkatapos noon. Sumunod si Naon kay Yung Ho sa loob. Sa oras na ito, biglang lumitaw si Senior Kim, humiling siyang makausap si Naon ng pribado sandali. Tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas, labis na curious si Naon, hindi niya maintindihan kung bakit napakadaling nalampasan ito ni Senior Kim. Diretsahang sinabi pa ni Naon ang kanyang pagdududa tungkol sa kanyang aksidente kay Kim Sejai, naramdaman niya na ang taong kamakailan lamang ay gustong tumulong sa kanya, at ang taong sanhi ng insidente 5 taon na ang nakalipas ay isa. Nagduda si Seji at tinanong si Naon kung sino iyon. Sa loob ay patuloy na nagpapaliwanag si Ate Yung E ang susunod na laro ay pinangalan ng Treasure Hunt. Sa larong ito, ang computer ay otomatikong magtatambal ang dalawang tao at magkasama sina Zonzin at Naon bilang isang koponan. Masaya siyang umakyat sa itaas para imbitahan si Naon na bumaba, ngunit hindi sumali si Naon, diretsahan pa niyang tinanggihan ang one-sided love ni Zonzin na nagpalungkot sa binata. Habang abala ang lahat sa paghahanap ng kayamanan, naghanap din si Naon, ngunit ibang bagay ang hinahanap niya. Pumunta siya sa mesa ni Zonzin at hindi sinasadyang nakita ang isang susi ng locker. Sa mismong sandaling ito, biglang namatay ang lahat ng ilaw at muling lumabas ang atake ng hika ni Naon. Nahirapang gumapang si Naon palabas para maghanap ng liwanag. Nang makita ni Yung Ho na nawala ang kuryente, naisip niya si Naon. Tumakbo siya para hanapin ito at natuklasan na nasa labas si Naon ng pasilyo, at nang akmang tatawag siya ng tulong, pinigilan siya nito. Sinisi niya ito sa pagiging masyadong matapang na laging nagtatago ng lahat ng bagay. Bakit ba napakahirap para sa kanya na magpahayag ng isang hiling? Kailangan niya ang isang hiling mula sa kanya upang ligal siyang makasama ni Naon, o dahil nagsorry na siya 5 taon na ang nakalipas. Kaya ngayon, hindi na mahalaga kung mananatili siya o hindi. Nang magkapalit ang mga kaluluwa ng dalawa, inisip ni Yung Ho na ito na ang pagkakataon upang ibagsak si Naon. Ngunit habang mas nakikilala niya ito, mas naramdaman niyang hindi ito masamang tao. Kung hindi siya pumunta sa Philly noong araw na iyon, hindi sana sila nagdusa ng ganoon. Ito ba ang tadhana nilang dalawa? Nang marinig ito, nasaktan din si Naon.
Dumaloy ang luha ni Naon at nabasa ang kanyang mukha. Nais niya na magpatawaran na sila mula ngayon at hindi na mabuhay sa pagdurusa. Buong pagmamahal na tiningnan ni Yung-ho si Naon. Dahan-dahan niyang hinalikan ito sa labi. Sa panaginip, lumabo si Yung-ho. Lumitaw si Joon sa harap niya at hindi na siya nagdurusa. Dahil sa nangyari sa kanya, labis na naghirap si Yung-ho sa pagpaplano ng paghihiganti sa loob ng 5 taon. Ngayon, maaari na siyang mamuhay ng masaya. Ito rin ang huling paalam ni Joon kay Yung-ho. Maagang nagising si Yung-ho at nakita ang mensahe ni Naon sa tabi niya na nagpasaya sa kanya at nagpangiti. Pumunta siya sa opisina para makita ito. Sa pagkakataong ito, ipinahayag ni Yung-ho ang kanyang pagnanais na makasama si Naon at alagaan ito. Ngunit sa presensya ni Yung-ho, ibinunyag din ni Naon ang kanyang nahanap kagabi. Sa Viesgu ay ang eksena kung saan sinaktan si Naon. Ang taong nagtulak sa kanya sa video ay walang iba kundi si Jeonjin. Alam ni Yung-ho na sinaktan ni Jeonjin si Naon. Gusto niya itong agad bugbugin at isuko sa pulisya. Ngunit matino si Naon at pinigilan siya. Gusto niyang personal na asikasuhin ang bagay na ito. Lubos na nag-alala si Yung-ho na muli siyang mapapahamak, ngunit pinakalma siya ni Naon. Dahil narito na siya, ano pa ang dapat niyang ikabahala? Ang paghawak ng kamay ni Naon ay nagpakalma kay Yung-ho sa reunion ng klase. Nang tanungin siya ng lahat tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi nag-atubiling umamin si Naon na mayroon siyang boyfriend na si Yung-ho. Sa oras na ito, si Yung-ho ay nasa bahay at labis na nag-aalala, kaya nagpadala siya ng mensahe kay Naon upang tanungin ang sitwasyon. Tiniyak niya kay Yung-ho na malapit na itong kumilos. Hindi pa natatapos magsalita si Naon nang matuklasan niya ang nakamaskarang tao sa kanyang opisina. Sa wakas, nagpakita na rin siya. Dahil sa pang-udyok ni Naon, lumapit ang maskara ng kuneho at inatake siya. Sa mismong sandaling ito, dumating si Yung-ho at walang sabi-sabi ay tumakbo siya at sinuntok ang maskarang kuneho. Dahan-dahang lumapit si Naon at tinanggal ang maskara nito. Walang iba kundi si Jeonjin ang taong ito. Tinanong niya kung kailan siya nito natuklasan. Ipinakita niya ang ESB na nagpatuliro kay Jeonjin. Kitang-kita ang takot sa mukha nito. Alam ni Naon na hindi si Jeonjin ang tipo ng tao na manggigipit kapag hindi nakamit ang gusto, kaya't ipinilit niya kung sino ang nasa likod nito. Nang maramdamang nahihirapang sumagot si Jeonjin, diretsahan siyang tinanong ni Naon kung si Senior Kim ba iyon. Nang makita ang gulat ng mga mata ni Jeonjin, nakumpirma ni Naon na tama ang kanyang hula. Naniniwala si Jeonjin sa mga salita ni Kim Se-ji na kung sasaktan niya si Naon at ilalagay sa isang miserable na sitwasyon, mapapansin siya nito. Wala rin siyang intensyon na tulungan ito, kundi takutin lang ito ng kaunti. Nagalit si Naon, naramdaman niyang bulag siya, at naging kaibigan niya ang taong ito ng ganoon katagal. Pagkasabi niyon, pinapaalis ni Naon si Jeonjin. Sa mismong sandaling ito ay biglang nagulat ang Ify ng chismis na may anak sa labas si Zaha. Napangiti si Naon, hindi pa rin siya nagbabago tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Sa opisina, masayang tumatawa si Zaha. Nakakatawa talaga ang balitang ito, alam naman ng lahat na inosente siya. Hiniling niya kay Director Kim na mag-post ng pahayag na nagpapaliwanag. Ngunit iginiit niya na kahit i-post ito, walang maniniwala, partikular na hindi sila interesado kung may anak si Zaha o wala, kundi kung paano niya haharapin ang problema. Napagtanto ni Zaha na tama ang sinabi ni Kim Se-ji, at sa sandaling ito ay nagkaroon din siya ng kaunting pagdududa. Bakit ang pangyayaring ito ay halos kapareho ng nangyari 5 taon na ang nakakaraan? Nangyangan siya at nilutas ni Director Kim ang problema at ngayon din, ngunit hindi na nag-isip pa ang binata at hinayaan pa rin si Kim Se-ji na ayusin ang problema para sa kanya. Si Jeonmi na nakatayo sa labas ay labis na nag-aalala kung paano sosolbuhin ng senior ang problemang ito at paglabas ay nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Jeonmi. Inihayag ni Se-ji na siya ang nagpakalat ng chismis, sinusolusyonan niya ang mga humahadlang sa kanya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sina Naon at ang lahat, dinala ni Kim Se-ji ang notice of termination para kay Naon. Nagdaos siya ng press conference para ipresenta ang matinding pang-aapi at pagsasamantala ni Naon sa mga empleyado. At hinihintay ng publiko ang solusyon mula kay Se-ji. Pagkatapos, mabilis na lumabas ang balita tungkol sa pagpapatalsik sa kanya sa bulletin board ng kumpanya. Para sa bagay na ito, nagsimula na ring mag-imbestiga ang pulisya. Pinaghihinalaan nila siyang tumatanggap ng kickback at isinumbong ng isang whistleblower. Sa utos ni Kim Se-ji, inaresto rin si An-ho. Pagkatapos ng 0 oras na investigasyon, pinalaya na rin si Naon at labis na natuwa ang underground team nang makita si Naon na bumalik. Lahatan ng hakbang ni Director Kim ay inasahan na ni Naon, pati na ang pagdukot niya kay Un-ho. Ngayon, tingnan natin kung paano niya sosolbuhin ang lahat. Ngayon ang araw na si Kim Se-ji ang papalit bilang managing direktor ng SAGE, kapalit ni Director Han na tinanggal. Dumating si Naon kasama ang kanyang mga subordinate upang batiin siya. Kagabi lang, nagkaroon ng napakagandang rescue operation ang grupo. Nang makita si Jeonmi, nagpakumbaba si Naon at humingi ng taos pusong paumanhin kay Jeonmi. Dahil mayroon siyang layunin na kailangan niyang tapusin, labis siyang nakatuon sa kanyang sarili at hindi man lang pinansin ang kanyang sariling damdamin. Umiyak si Jeonmi nang marinig ito. Nakonsensya si Jeonmi at gusto niyang magsimulang muli. Gusto niya ring humingi ng tawad kay Naon, nagyakapan sila at umiyak ng matagal, bumalik ang magagandang alaala. Pagkatapos aliwin at bigyan ng lakas ng loob ni Naon si Jeonmi, binalingan niya si Un-ho at kinalagan. Nagtaka si Jeonmi kung paano nalaman ng lahat ang lugar na ito. Lumabas na matagal ang sinusundan ni Kapitan Nam si Naon at naging espiya niya. Maingat na itinago ni Un-ho ang recording device na nag-record ng lahat ng kilos ni Kim Se-ji sa pagdukot sa tao. Sa sandaling ito sa bulwagan, kumpiyansa si Naon na masisira niya si Kim Se-ji. Kinuha niya ang mikropono at tinanong si Gyahan. Bakit sa palagay niya sa paraan ng paghawak ni Director Kim? Maaayos niya ang iyong problema. Tinanong kung ano ang gusto ni Naon, diretsa niyang sinabi ang kanyang intensyon.
Maaaring tanggalin ni Naon ang chismis, at kasabay nito ay tulungan si Gyaha na magkaroon ng mas magandang buhay. Ito ang magpapatunay kung sino ang karapat-dapat na maitalaga bilang managing direktor. Sa sandaling ito, ipinakita ng basement team sa screen ang plano ni Naon na rebranding ng Songsu Group. Bagamat hindi gaanong napansin ang proyekto ng localization sa Songsu Ward, natagpuan niya at ng kanyang mga subordinate ang pangunahing punto tungkol sa pagkain, produkto, kultura, at maging ang mga kwentong naglalaman ng maraming katapatan. Nais niyang mamuhunan ang Kiki Corporation, magpalaganap at mag-advertise para sa mga kasosyong maliliit na negosyante. Bukod pa rito, ang maskot ng Songsu ay ang veterano, mainit at palakaibigang lider na si Gyaha. Medyo namula ang ilong ni Gyaha nang marinig ito. Napakaganda na ng imahe niya kahit wala pa man. Lubos na sumasang-ayon si Gyaha sa ideyang ito ni Naon, dahil pakiramdam ni Direktor Kim na muling ibabagsak siya ni Naon, tinawag niya ang kanyang mga empleyado upang ipaalam sa pulisya. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay pinigilan na ito ng sarili niyang recording. Ang lahat ng kilos at pakana ni Kim Se-ji ay nailantad sa buong bulwagan. Labis na nabigo si Gyaha at umuwi, dinukot niya si Gyaha at ipinaliwanag ang lahat. Ngunit hindi naniwala si Gyaha. Bukod pa rito, sumaksi pa si Jonjin na itinulak niya si Naon na naging sanhi ng kanyang pinsala at pagka-ospital. Sa likod nito si Direktor Kim, na lalong nagpakita ng paghamak ni Gyaha kay Se-ji. Wala nang atrasan, inamin na rin ni Kim Se-ji ang pagpatay niya kay Gyaon. Nawala ng kontrol si Eun-ho at akmang susugurin siya, ngunit hinila ni Naon ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, dumating na rin ang pulisya para arestuhin si Se-ji sa kasong pag-uutos at pakikipagsabuatan sa pagpatay. Ang malinaw na ebidensya ng krimen ay hindi na maitatanggi ni Se-ji. Kailangan ding harapin ni Jonjin ang kaparusahan sa kanyang sinadyang pananakit. Nang makaalis ang lahat, marahang pinuri ni Naon si Eun-ho na sinasabi na napakahusay niyang nagtiis. Sa mismong araw na iyon, tinawag ni Gyaha si Naon upang ipatupad ang kanyang proyekto sa pag-localize na para sa kanya ay napakabait, palakaibigan at madaling lapitan. Sa madaling salita, simula sa susunod na linggo ay aprubahan niya ang mga dokumento para maisakatuparan mo ang proyektong ito. Nag-aalangan si Naon na gawin ito kaagad dahil kakabagsak lang niya si Kim Se-ji, ngunit sinabi ni Gyaha na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Sa susunod na pulong, ilalagay kanya bilang kinatawang direktor at sisantehin din si Kapitan Nam. Sa pagkakataong ito, kailangang kilalanin ng buong kumpanya ang kakayahan at talento ni Naon. Tahimik na pinanood ni Eun-ho si Naon mula sa likod. Nagagalak din siya sa tagumpay mo ngayon, tahimik na pinagmamasdan ang workspace sa basement. May kaunting pagsisisi si Eun-ho, ngunit gusto niya ng kaunting panahon upang makabawi. Naintindihan din ni Naon si Eun-ho at pinayagan siyang magbakasyon. Ngayon siya ay isang kinatawang direktor, kaya ayaw niyang maapektuhan ang anumang bagay mula sa nakaraan ang kanyang kalooban. Tahimik na iniligay ni Naon sa basurahan ang lahat ng bagay na nagpapalungkot at nagpapabigat sa kanya at nagsimulang mag-enjoy sa magandang buhay. Ang kumpanya ay tumanggap ng bagong batch ng mga intern. Habang tinitingnan ang bagong batch ng mga tao, nadismaya si Anzon dahil walang mukhang kasing galing ng kay Eun-ho. Nagbalik sa dati ang relasyon niya at ni Zonmi. Mas naging kalmado rin ang aura ni Naon na naging mas kaaya-aya sa kanilang dalawa na magtrabaho. Tanghali noon, hiwalay na nakipagkita si Zonjin kay Naon, nangako siya na hindi na niya ito guguluhin mula ngayon. Habang nag-uusap sila, bahagyang nakita ni Naon ang anino ni Eun-ho. Binuksan niya ang pinto at lumabas ngunit hindi niya ito nakita. Siguro ay dahil labis niya itong namimiss kaya nagkamali siya. Maraming beses na gusto niyang tawagan siya, ngunit nagbago ang isip niya. Nang makita si Naon na nalulungkot, lumapit ang basement team para aliwin siya at binigyan siya ng bagong proyekto. May bagong brand na lumabas sa Songsu Ward na kailangan ng kumpanya ni Naon na i-commercialize. Subalit nais nilang itayo ang kanilang tindahan sa pundasyon ng dating pagawaan ng sapatos. Napangiti si Naon nang marinig na napakakaakit daw ng hitsura ng direktor doon. Hindi niya alam kung gaano ito kaakit kaya ganoon na lang ang paghanga ni Anzon. Kinaumagahan, habang nag-aaral si Naon, narinig niya ang mga yapak. Hindi siya agad lumingon kundi nagsalita muna na hindi maaaring itayo ang tindahan sa paggawaan ng sapatos dahil iyon ang natatanging halaga ng Songsu Ward. Pagkasabi nito, lumingon siya at ang nakatayo sa harap ni Naon ngayon ay si Eun-ho. Bumalik na talaga siya, hindi masabi ni Naon ang kanyang kagalakan. Nakangiting biro ni Eun-ho kay Naon, ayon sa kanyang nalalaman, si Direktor Trang ay isang tao na hindi inaatrasan ang anumang paraan para makabuo ng isang brand. Siguro nagkamali siya ng pagkakakilala. Tumawa si Naon, nagkatinginan silang dalawa. Idinampi ni Eun-ho sa labi niya ang isang mapusok na halik. Ang pag-ibig sa pagitan ni Eun-ho at Naon ay tuluyan ng umusbong pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay.